Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1071-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nagpalitan ng tingin ang iilang tao, at kitang-kita sa bawat isa ang matinding pagkamangha mula sa mga mata ng kabilang panig. Masyadong marami ang impormasyong ibinunyag ng mga salita ni Mateo. Una, si Fingod Langia iyon. Fingod sa terminong ito, tanging ang mga powerhouse ng deity realm lamang ang karapat-dapat angkinan. Ibig sabihin din nito na ang taong nakaitim na nakasalamuhan nila kanina ay isa palang deity realm powerhouse. Bagamat ibang-iba si Langia kumpara dati, ang deity realm ay deity realm pa rin. Ito ang realm na inaasam ng lahat ng martial artist. Siyempre, hindi ito ang pinakanagulat sa kanila. Ang pinakanagulat nila ay noong umiral ang Fingod na si Langia, naroon pala si Mateo. Bukod pa rito, malubhang nasugatan pa niya ang Fingod. Hindi rin nagtagal si Mateo sa Dao Profound Realm. Pagkatapos, nang makasalubong niya si Langia, ano nga ba ang kanyang cultivation realm noong panahong iyon? Si Mateo, na mas mababa ang atas, ay natalo ang Diyos ng mga demonyo sa sariling lupain nito. Napakahirap nitong isipin. May isip ng isa na kung hindi dahil kay Mateo, malamang matagal nang nagkaroon ng sunod-sunod na pagpatay ang kasalukuyang Divine Realm. Dahil sa matinding pinsalang natamo niya noong panahong iyon, wala nang nagawa si Langia kundi itigil ang lahat ng kanyang mga aktibidad at maghanap ng panibagong katawan upang makabawi ng lakas. Inabot ito ng ilang taon. Maliban na lang, hindi inaasahan ng lahat na ang koneksyon ng Medicine King Hall sa lahi ng mga demonyo ay talagang napakalalim. Kung hindi dahil sa Medicine King Hall, malamang na kailangan pang ipagpaliban ang paggaling ni Langia ng ilang taon, kahit ilang dosenang taon pa. Isa pang bagay, ang banal na inang Diablo na bulaklak na ito ay talagang isang nilalang na mas nakakatakot pa kaysa kay Fingod Langia. Anong klaseng pag-iral iyon? Hindi nila ito maisip. Pero siguradong napakasama nito. Ang tanging bagay na dapat nating ikatuwa ay ang lakas ng banal na inang demonyong bulaklak na ito ay lubos ding nabawasan dahil sa matagal na pagkapigil. Dapat ay napakahina nito ngayon. Kung hindi natin ito aalisin sa oras na ito, malamang na maghahasik ito ng mga binhi ng gulo sa hinaharap. Bukod pa rito, pakiramdam ko ay parang isang ina lamang ito. Nagbabalat kayo ng malademonyong enerhiya. Sa aking pananaw, ang banal na inang demonyong bulaklak na ito ay dapat na maging isang napakahalagang bagay sa lahi ng mga demonyo. Hindi natin talaga maaaring hayaang umiral ito ng ganoon lang. Seryosong sabi ni Mateo. Pero, Ginoo, kahit na napakahina nito, hindi rin ito ang kaya nating harapin. Tingnan mo nga naman ang iilang iyon. Sabi ni Tucker. Tumingin ang lahat ngunit nakita nilang sina Sword 13 at Loki, ang mga Void Mystic Realm powerhouse na ito, ay nasa isang miserableng kalagayan dahil sa baging ng demonyo. Bukod pa rito, kasabay ng pagdami ng mga napatay na martial artist ng Devil Vine, unti-unting lumalakas ang lakas nito. Habang tumatagal ito, mas malaki ang panganib na kakaharapin ng mga Void Mystic Powerhouse na iyon. Ang mahinang Holy Mother Devil Flower ay hindi rin nila kayang pabagsakin. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, nakapagdesisyon na ako, huwag ka nang magsalita pa. Maya-maya, papasok na kayo sa Vast Heaven Pagoda, susugod ako malapit sa pangunahing katawan nito at magsasama sa langit at lupa. Makinig kayong lahat sa aking utos at sabay-sabay na aatakihin ang pangunahing katawan nito. Naging matamlay ang ekspresyon ng apat na tao, lahat ay tumango. Bagamat medyo natatakot sila, alam din nilang tama ang sinabi ni Mateo. Kung hindi nila makakaharap ang Holy Mother Devil Flower ngayon, malamang wala ng ibang pagkakataon sa hinaharap. Maaga o huli, kailangang maayos ang laban nina Mateo at Carson. Kung mapapasa kamay ni Carson ang Holy Mother Devil Flower sa Medicine King Hall, halos wala ng pag-asa pang makapaghiganti si Mateo. Bukod pa rito, kung palalayain nila ang banal na inang demonyong bulaklak na ito, tiyak na mahuhulog ang banal na kaharian sa isang kalaliman ng pagdurusa. Mapapara sa lahat o personal, ang pagpuksa sa Holy Mother Devil Flower ay isang mahalagang gawain. Sasama rin ako. Biglang sabi ni Mark sa malamig na boses. Medyo naguluhan si Mateo. Tila kakaiba ang Mark ngayon.
Pero hindi rin siya masyadong nagsalita at tumango lang. Gumalaw ang isip ni Mateo at dinala ang lahat sa Vast Heaven Pagoda, pagkatapos ay agad na naglaho. Sa sumunod na sandali, nakarating na siya malapit sa higanting bulaklak. Gayunpaman, minamaliit pa rin ni Mateo ang banal na inang bulaklak ng demonyo. Hindi pa lumalabas ang kanyang figure nang biglang tumusok pailas ang isang baging ng demonyo, diretsyong bumagsak sa kawalan. Putok! Diretso talagang nawasak ang figure ni Mateo. Ang pagsanib niya sa langit at lupa ay nawala ng bisa sa pangalawang pagkakataon. Atake! Tila matagal nang handa si Mateo tungkol dito. Kasabay ng isang malakas na sigaw, pinakawalan niya ang lahat. Si Chen Ao, ang 5 tao, ay matagal nang nag-iipon ng kapangyarihan at naghihintay ng paglaya, inihahanda ang kanilang mga pag-atake. Kinuha rin ni Mateo ang Sacred Dragon Token ng walang pag-aalinlangan at agad na kumuha ng 10% ng kanyang Blood Essence at isang malaking dami ng Divine Essence, at ibinuhos ito sa Sacred Dragon Token. 6 na atake na may napakalakas na kapangyarihan ang sumabog sa magandang bulaklak na iyon. Iniwan pa nga ng Sacred Dragon Token ni Mateo ang mga tao sa malayong likuran sa alikabok, gumuhit ng isang agos ng nakasisilaw na liwanag sa kalangitan, diretso patungo sa higanting bulaklak. Oy! Ang magandang bulaklak ay natural na ayaw mabihag ng hindi lumalaban. Nagpatawag ito ng hindi mabilang na mga baging upang palibutan at supulan ang 6 na tao. Putok! 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 Ang baging ng demonyo ay walang kapantay na nakakatakot mula simula hanggang katapusan. Ang mga atake ng 5 tao sa Chen Ao ay direktang naharang ng mga baging. Tanging ang atake ni Mateo ang direktang pumutol sa isang malaking butas sa baging ng demonyo, ang kapangyarihan nito ay hindi nabawasan kahit kaunti, at tumungo sa pangunahing katawan ng bulaklak. Sa oras na ito, ang Fiend-God na si Langia, na matagal nang nag-iipon ng malademonyong enerhiya, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang kanyang figure ay agad na naglaho. Mga apoy ng demonyo na umaapaw hanggang sa kalangitan. Ang figure ni Langia ang unang nakarating kahit na gumalaw siya kalaunan, at agad na lumitaw sa pagitan ng higanting bulaklak at ng atake ng Sacred Dragon Token. Kasabay nito, isang marahas na itim na apoy ang sumiklab kasama siya bilang sentro, at diretsyong sumugod sa atakeng iyon. Damugong. 2 nakakatakot na atake ang nagbanggaan. Agad na sumabog ang figure ni Langia hanggang sa lumipad ito paatras, at marahas na binasag ito sa ilalim ng lupa. Nagwagi si Mateo sa atakeng ito. Pero ang kanyang target na atake ay ang higanting bulaklak at hindi si Langia. Ang atakeng ito ay na-neutralize ni Langia ng ganoon lang. Sa isang kisap mata, ang mga baging ay biglang pumulupot patungo sa kanya. Parang galit na galit sa atake ni Mateo, isa-isang umangat ang mga baging mula sa lupa at nagpakawalan ng nakakatakot na mga atake kay Mateo, ang 6 na tao. Hindi nagatubili si Mateo. Kumikilos siya upang sumanib sa langit at lupa, at naiwasan ang mga pag-atake ng mga baging na iyon. Mateo, papuntahin mo ako sa Dao Spirit Tree dito. Biglang sigaw ni Mark. Bahagyang nagulat si Mateo ngunit hindi rin masyadong nag-isip. Alam niyang hindi gagawa ng anumang walang kabuluhang bagay si Mark sa oras na ito. Agad-agad, walang pag-aalinlangan, direktang inilagay muli ni Mateo ang 5 sa Vast Heaven Pagoda at muling sumanib sa langit at lupa. Damugong. Naisip ni Mateo na lapitan ang higanting bulaklak, nang bigla siyang mabangga palabas ng kawalan dahil sa mga natuyong baging. Hindi siya nasaraan ng loob at muling sumanib sa langit at lupa, sinusubukang umiwas sa mga baging na iyon. Pero kahit anong gawin niya, palagi siyang mabubuwal mula sa kawalan ng baging ng demonyo. Ang pag-unawa ng baging na ito sa mga batas ay malinaw na higit na nalampasan niya. Haha, isang walang kwentang bata. Ang banal na inang Diablo na bulaklak ay isang espiritual na halaman mula sa langit at lupa. Ang pag-unawa nito sa mga batas ng langit na daw ay mas malakas kaysa sa iyo. Ang pagsasama mo sa langit at lupa ay hindi man lang makakalusot sa aking bilog, kaya paano mo ito magagawang malampasan ng paulit-ulit? Isang itim na figure ang kumari pa ng takbo palabas mula sa ilalim ng lupa. Ang Fiend-God na si Langia ang mismong dinurog ni Mateo sa ilalim ng lupa. Nag-aalab pa rin ang enerhiya ni Langia ng mga oras na iyon at mukhang hindi man lang siya nasaktan. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Mateo na bahagyang magulat.
Para sa pag-ataking iyon ngayon lang, kinuha niya ang ika-10 bahagi ng kanyang blood essence at ginamit ang malaking halaga ng divine essence. Wala ba talagang natamong pinsala si Langie? Nang makita ang ekspresyon ni Mateo, labis na natuwa si Langia at tumawa ng malakas. Bakit? Nagulat ka ba kung bakit hindi ako nasaktan? Hahaha. Ang Sacred Dragon Token ay talagang kakilakilabot, ngunit ang Holy Mother Devil Flower ay ang ina ng lahi ng mga demonyo. Dahil hawak ko ito, ako ay kabilang sa walang kamatayang katawan. Kaya, maghanda kayong mamatay. 1072. Walang hanggang katawan. Nagulat si Mateo sa mga sinabi ni Langia. Alam niyang hindi siya niloloko ni Langia. Tila walang humpay na nakakapagbigay sa kanya ng malademonyo na enerhiya ang banal na inang Diablo na bulaklak na ito. Alam ni Mateo kung gaano kaitikot ang kanyang pag-atake kanina. Kahit na mayroon ng Divine King Cultivation Realm si Langia sa kasalukuyan, hindi rin posible na maging ganap na ligtas. Nangangahulugan din ito na kung hindi niya masisira ang bulaklak na iyon, hindi niya matatalo si Langia magpakailanman. Isa pa, ang dami pa ring mga baging ng demonyo na tumutulong sa kanya. Katawan na walang kamatayan, hindi ba? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Mateo, at bigla niyang inilabas ang Star Moon Sword. Walang hangganang espada ng buhay kamatayan. Sa sandaling lumitaw ang Divine King Domain, maging si Langia ay nakaramdam din ng labis na pagkamangha. Magaling na binata, second level daw profound pa lang at naunawaan mo na ang Divine King Domain. Ang talento mo ay tunay na kahanga-hanga sa panahong ito ng pagbagsak ng mga batas. Gayunpaman, ang paggamit nito para harapin ako, napakabait pa rin. Gulat na gulat lang. Ang kasalukuyang lakas ni Langia ay mas malakas kaysa kay Mateo. Hindi maihahambing si Langia sa mga basura. Dati siyang isang Fingod Cultivation Realm powerhouse. Ang kanyang pag-unawa sa mga batas ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong martial artist. Hindi niya iniwasan ang walang kapantay na matalas na pag-iisip gamit ang espada at direktang sumuntok kay Mateo. Ugong. Pagkatapos ng isang suntok, ang Divine King Domain ni Mateo ay tinamaan hanggang sa tuluyan itong gumuho, at ang kanyang figure ay napalipad din palabas. Sinamantala rin ng mga baging na iyon ang pagkakataon at gustong hulihin siya, at lumapit kay Mateo. Biglang naglaho ang anyo ni Mateo, at mahusay na naiwasan ang atake ng baging ng demonyo. Kay makapangyarihang pisikal na katawan. Sa totoo lang, umaasa lang si Langia sa kapangyarihan ng malalaman niyang katawan para puwersahang ikalat ang Divine King Domain ni Mateo. Nang magkaroon ng malalaman na katawan ng lahi ng mga demonyo, sila ay tunay na naging napakalakas. Ang kasalukuyang Langia ay mas malakas ng ilang beses kaysa noong nasa boneyard sila. Hahaha. Naku, napakahina ng Divine King Domain mo. Kung talagang narating mo ang kaharian ng Void Mystic, hindi talaga ako ang makakatapat mo. Pero ang kasalukuyang ikaw. Kaya kitang durugan ng walang pakundangan. Walang pakundangang sabi ni Langia. Tunay na galit din si Langia sa puso niya kay Mateo. Kung hindi dahil sa malubhang pagkakasugat ni Mateo sa kanya, matagal na sana siyang nakabawi at naging malakas ngayon, at hindi pa rin makakagawa ng mga kompromiso para mailigtas ang sitwasyon sa mga nakaraang taon. Dahil sa malubhang pinsalang dulot ng soul suppressing pill ng panahong iyon, hindi pa rin siya nakakabawi ng kanyang sigla hanggang ngayon. Gamit ang isang panlilinlang upang palabasin ang Holy Mother Devil Flower sa pagkakataong ito, ang malaking bahagi ng dahilan ay upang mabawi ang sigla. Ngayong nasalubong niya si Mateo sa pangalawang pagkakataon, natural lang na kailangan ni Langia na magtagumpay ng maayos, para mailabas ang puot sa kanyang puso. Dumura si Mateo at sinabing may malamig na ngiti, casual lang ang pagdurog sa akin, ha? Sige na nga. Umungol. Isang nakakagulat na ungol ng dragon ang bumalot sa abot tanaw. Biglang naglaho ang figure ni Mateo. Sa lugar kung saan siya orihinal na nakatayo, isang napakalaking asul na dragon na may habang 1,000 talampakan ang lumitaw sa oras na ito. Kakaiba sa mga ordinaryong asul na dragon, ang kanang kuko ng asul na dragon na ito ay may gininto ang kulay. Nang makita ang eksenang ito, nanikip ang mga mata ni Langia, hindi makapaniwalang gulat. Kumpletong pagbabago ng dragon. Gusto talaga ng batang ito na makipagkompetensya sa akin sa malalaman na katawan. Gintong kanang kuko. Nakapipigil puwersang palad ng koilang Dragon Heaven. Ang napakalaking asul na dragon ay nagsalita ng lengguwahe ng tao, ang kanang kuko nito ay nakalabas na may kasamang sipol.
Agad na kumidlat at dumagundong ang kulog. Isang napakalaking palad ng enerhiya ng asensya ang may dalang lakas ng langit at lupa, humahampas sa direksyon kung saan nakatayo si Langia. Matapos ang kumpletong dragonification, ang kapangyarihan ng pisikal na katawan ni Mateo ay tumaas ng ilang beses. Idinagdag pa ang late-stage spirit rank na Coiling Dragon Heaven Devastating Palm pati na rin ang gininto ang kanang kuko na pino at nabuo gamit ang Primeval Dragon Bone. Ang lakas ng palad na ito ay walang kapantay na nakakagulat. Kayang-kaya talagang pasabugan ng palad na ito ang isang ordinaryong banal na hari. Nagbago ang ekspresyon ni Langia at biglang sumuntok. Isang walang kapantay na marahas at malademonyo na enerhiyang tumungo sa napakalaking palad na iyon ng walang kapantay na kabangisan. Banal na kamao ng masamang halimaw. Sa kalangitan, isang asul at isang itim, dalawang nakakatakot na atake ang nagbanggaan, na nagpasiklab ng isang walang kapantay na marahas na alon ng hangin. Ang asul na dragon na may habang 1,000 talampakan na binago ni Mateo ay tinamaan hanggang sa lumipad ito palabas ng paatros, ngunit mas malungkot ang nangyari kay Langia. Muli siyang tinamaan ng palad ni Mateo sa lupa. Isang nakapangangilabot na enerhiya ng asensya ang kumalat, direktang sumire sa isang malaking bahagi ng mga baging ng demonyo. Ngunit sa pamamagitan nito, nailigtas nito ang isang malaking grupo ng mga martial artist. Tiningnan nila ang walang kapantay na kahangahangang napakalaking dragon sa kalangitan, nang may labis na pagkamangha at paggalang sa kanilang mga puso. 20 taon sa isang kisap mata, tunay na kahanga-hanga si Lord Matthew. Ngayon, hindi na siya yung Matthew na puro pagpipino lang ng mga table tas ang alam. Divine King Domain, kumpletong dragon transformation, pati na rin ang Golden Right Claw. Nakakatakot talaga. Ang suntok kanina ay kayang pasabugan ang isang ordinaryong Divine King. Si Lord Matthew lang talaga ang gising habang lasing ang mundo. Hindi ko akalain na natatakot pa rin tayo na agawin niya ang Dao Spirit Fruit kasama natin dati. Ngayon, nahihiya talaga ako. Oo. Noong una ay kayang tumakas ni Lord Matthew, pero pinili niyang manatili. Hindi natin siya pwedeng panooring lumaban ng mag-isa. Sama-sama kayong sumalakay at lipulin ang bulaklak ng demonyong iyon. Ang mga martial artist na iniligtas ni Mateo ay labis na napahiya. Maraming tao ang naantig ni Mateo at sumugod patungo sa Holy Mother Devil Flower nang walang pakialam sa kanilang buhay. Huwag! Sigaw ni Mateo. Gayunpaman, huli na ang lahat. Muling lumabas ang hindi mabilang na mga baging mula sa ilalim ng lupa, halos nilamon ng mga martial artist na iyon sa isang iglap. Sa kasalukuyan, sa 100,000 martial artist, patay na ang mga namatay, bumaba na ang mga nasugatan. Wala pang 10% ang natitira. Sa maikling panahong ito, ang mga baging ng demonyo ay nakapatay na ng libu-libong martial artist at nakasipsip na ng maraming dami ng blood essence. At ang mga blood essence na ito ay kasalukuyang ibinubuga ng mga martial artist ng Medicine King Hall. Hanggang ngayon, si Langia lang ang kumikilos, habang ang mga martial artist ng Medicine King Hall ay hindi pa nakakakilos. Sword 13? Loki? Dajang? Ano pa ang hinihintay ninyong lahat? Kapag nabuo na ang bulaklak ng demonyo, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Galit na umungal si Mateo sa ere. Alam niyang kanina pa pinagmamasdan ng mga lalaking ito ang apoy sa kabilang pampang, at hindi nila ginawa ang lahat para maiwasan ang pag-aalala. Ang mga powerhouse ng Void Mystic Realm ay malamang na hindi madaling matatapos ng ilang mga galamay ng baging ng demonyo. Dahil nabunyag ito ni Mateo, alam ng iilang tao na hindi na nila kayang magpatuloy sa pagpapanggap. Bawat isa sa kanila ay nagpakita ng kanilang walang talong kapangyarihan at mabilis na pinalabog ang mga baging. Swoosh! Matapos basagin ni Dajang ang mga baging, hindi siya nanatili kundi dumiretso sa pakan ng Immemorial Medicine Garden. Dajang, walang hiya ka. Sampain si Loki. Ngunit hindi pa siya tapos sa pagsaway ng may ilang mga figure na tumakas palabas. Sila ay sina Yun Xiao, Jinpeng, at ang iba pa. Sa oras na ito, muling naghukay si Langia mula sa ilalim ng lupa at patuloy pa ring umaalon ng may kasuklam-suklam na enerhiya, nang walang anumang bakas ng pinsala. Mabilis niyang tiningnan ang ilang mga profile na kasalukuyang umaalis at sinabing may malamig na ngiti, "Hey, gusto mong tumakbo? Masyado niyo ring minamaliit ang Panginoong banal na ina." Hindi pa humihina ang boses niya nang biglang may narinig siyang matinding pagyanig mula sa ilalim ng lupa. Damugong.
Ilang baging ang biglang umusbong mula sa ilalim ng lupa at tinakpan ang tatlong dodyang ng may kalakasang kidlat, na hindi nag-iwan ng oras para takpan ang kanilang mga tainga. Pero ang mga baging na ito ay naiiba sa mga nasa harap nila. Kulay lilang itim ang mga ito. Nang makita ni na Sword 13 at ng iba pa ang eksenang ito, lahat sila ay namutla sa takot. Lumalabas na hanggang ngayon, hindi pa nagagamit ng baging na ito ang buong lakas nito. Napakapangit ng ekspresyon ni Sword 13 habang bumubulong siya. Ang mga baging na kulay lilang itim na Diablo na ito ang dapat na pangunahing katawan ng banal na inang Diablo na bulaklak na iyon. Ang hindi pag-atake noon ay dahil hindi pa ito nakakawalo mula sa ilalim ng lupa. Ngayon na nasipsip na nito ang napakaraming esensya ng dugo ng mga martial artist, ang lakas nito ay nakabawi na ng sobra. Seryosong sabi ni Mateo. 1073. Matapos sumipsip ng libu-libong esensya ng dugo ng mga martial artist, sa wakas ay ipinakita ng baging ng demonyo ang mga pangil nito. Ang mga katawan ng tatlong dodyang ay kasalukuyang natutuyo sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Ang mga kapangyarihan ng Void Mystic noong isang panahon ay biglang naglaho ng ganoon na lamang. Napabuntong hininga ang lahat dahil sa eksenang ito. Tumawa ng malakas si Langia at sinabing, ang Panginoong Banal na Ina ay magiging mas makapangyarihan pagkatapos niyang masipsip ang asensya ng dugo. Bagamat hindi pinapayagan ng mga batas ng kasalukuyang Divine Realm na umiral ang mga powerhouse ng Deity Realm, sa kanyang pundasyon, walang anumang kahirapan sa pag-abot sa Half-Deity Realm. Kaya, wala ni isa sa inyo ang makakatakas ngayon. Lahat ng nandito ngayon, kailangang mamatay. Ang mga salita ni Langia ay labis na nagpakilabot kay Sword 13 at sa iba pa. Parang kakaiba ang tunog ng Half-Deity Realm. Pero hindi nila alam na alam pala ni Mateo kung ano ang Half-Deity Realm. Noon, si Fang at ang Heavenly Fin God na iyon ay mga Half-Deity Realm. Kahit sino sa kanila ay may kakayahang lampasan ang banal na kaharian. Kung ang banal na inang Diablo na bulaklak ay makakarating sa ganoong uri ng pag-iral, kalimutan mo na sila, isa rin itong sakuna sa buong banal na kaharian. Sabi ni Mateo nang may malamig na ngiti, ganoon ba? Kung gayon, papatayin muna kita. Pagkatapos magsalita, muling ginamit ni Mateo ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, planong saktan muli si Langia. Tumawa ng malakas si Langia at sinabing, walang silbi yan, bata. Ang ginto mong kanang kuko ay talagang kahanga-hanga, pero kahit anong laban mo, imposibleng mapatay mo ako. Malamig na ngumisi si Mateo at sinabing, malalaman ko lang kung susubukan ko. Nang makita nilang lahat ang kawawang kalagayan ni dodyang ni Sword 13, hindi na rin nila napigilan ang sarili. Sumigaw si Sword 13, lumaban kayo sa kanila. Lipulin muna ang mga tao ng Medicine King Hall. Si Sword 13 ang may pinakamalakas na lakas sa lahat ng Void Mystic powerhouses ngayon. Hindi siya nagatubili kahit kaunti bago sumugod patungo kay Mancho. Alam ng iba pang mga Void Mystic powerhouse na wala ng paraan para malutas ang mga bagay-bagay ngayon, at itinapon din nila ang huling bakas ng mentalidad ng pagiging swerte sa kanilang isipan, lahat ay sumusugod patungo sa Medicine King Hall sa gilid na iyon. Ang mga eksperto ng Medicine King Hall ay napapalibutan ng isang ulap ng malademonyong enerhiya sa oras na ito, na tila napakadilim at nakakatakot. Nang makita ang espada 13-3, kumilos silang lahat. Malamig na tumawa si Mancho at humakbang paarap hawak ang kanyang espada. Agad na naglaban ang dalawang grupo ng mga tao. Ang ikinamangha ng grupong ito ay silang lahat, napakaraming Void Mystic powerhouse, ay hindi bumuo ng isang one-sided na pagsupil. Ang mga Divine King powerhouse ng Medicine King Hall, bawat isa sa kanilang lakas ay hindi talaga mababa sa kanila. Lalo na si Mancho, sa ilang galaw lamang, napilitan niyang gamitin si Sword 13 hanggang sa ito ay tuluyang nang mawala ng malay, hanggang sa sumali si Loki sa labanan ng grupo, bago halos magtabla ang laban ng magkabilang panig. Kung tungkol naman sa iba, wala silang nakuhang anumang kalamangan. Bukod pa rito, paminsan-minsan ay ginugulo rin ng mga baging na kulay lilang ang mga Void Mystic powerhouse na iyon. Ang mga Void Mystic powerhouse na ito ay napapaligiran talaga ng panganib. Habang nasa kabilang panig, isang marahas na Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ang dumating na may kasamang muling alulong. Hindi rin nagpabeye si Langia. Ito ay ang Evil Fiend Divine Fist na muli, na diretsong patungo kay Mateo. Dalawang nakakatakot na atake na tila ba magbabanggaan sa ere.
Ngunit, biglang may nagbago. Bitbit ni Mateo ang nakakatakot na Coiling Dragon Heaven Devastating Palm at naglaho sa harap ni Langia. Kasabay nito, biglang lumitaw ang figure ni Mateo malapit sa Holy Mother Devil Flower. Sa oras na ito, malapit nang matapos ang pag-iipon ng kapangyarihan ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Biglang tumama si Mateo ng isang palad. Nang makita ang eksenang ito, nagpakita si Langia ng gulat na ekspresyon. Hindi niya lubos akalain na nagawa pala ni Mateo ang panlilinlang na ito sa kanya, ginamit ang pagsasama sa langit at lupa para walang awang paglaruan siya. Ang distansyang ito ay napakalapit para magsanib sa langit at lupa. Kahit na mas mabilis pa ang kanyang bilis, hindi rin niya kayang sabayan ang bilis ni Mateo. Ang tanging nakikita niya lang ay ang walang magawang pagdagandong ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ni Mateo patungo sa Holy Mother Devil Flower. Malinaw na matalino ang banal na inang Diablo na bulaklak na iyon, ngunit hindi rin niya inaasahan na gagawin ni Mateo ang galaw na ito. Ngunit napakabilis din ang reaksyon nito. Sa sandaling sumanib si Mateo sa langit at lupa, natukoy nito ang mga intensyon ni Mateo. Umakyat sa langit ang mga baging na kulay liat at itim, desperadong gustong harangan ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ni Mateo. Ang galaw na ito ni Mateo ay direktang nahuli ng isang agwat ng oras. Mula sa pagsasama sa langit at lupa hanggang sa pagbubunyag ng kanyang katawan, natapos na ang puwersa ng palad ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Palaipat-lipat lang ito ng mga lugar. Ugong. Ang mga baging ay direktang itinuring na mga una ng karne para sa Holy Mother Devil Flower, at dinudurog ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Pero sa blokeng ito, wala nang natitirang lakas ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Ang kaunting ataking ito ay hindi maaaring magdulot ng kahit kaunting banta sa Holy Mother Devil Flower. Gusto pa ring umatake ni Mateo nang may isa pang alo ng mga baging na parang demonyo ang lumabas. Sumugod na rin si Langia, hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon. Dahil sa kawalan ng magawa, muling nakipaglaban si Mateo kay Langia. Pero hindi napansin ng lahat ng tao na nang pinakawala ni Mateo ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ngayon lang, isang asul na liwanag ang tahimik na pumasok sa loob ng Nalalante ng Dao Spirit Tree sa ilalim ng takip ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Sa pagkakataong ito, matagal nang hinulaan ni Mateo na babalik siya nang walang nagagawa. Ang tunay niyang layunin ay ipadala si Mark. Hinarang ni Langia si Mateo. Sa pagkakataong ito, nag-aalab na talaga siya sa galit. Nako, para talagang gawin itong panloloko sa akin. Kung hindi ipinapakita ng isang tigre ang kanyang husay, talagang itinuturing mo ba ang Lord Fingod na ito bilang isang taong dapat paglaruan? Galit na sabi ni Langia. Diyos ng mga halimaw na aso, hindi ba't isa ka lang talagang Divine King ngayon? Ano pa ang dapat ipagmalaki? Tanong ni Mateo nang may mapanghamak na tingin. Nang umiral si Langia noon, si Mateo ay isa lamang martial artist ng Heaven Enlightenment Realm at kayanan niya itong paglaruan sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Lumipas ang ilang taon. Ang bilis ng pag-unlad ni Mateo ay higit pa sa inaasahan ni Langia. Imposibleng gustuhin ni Langia na bugbugin muli si Mateo tulad noon. Pero tumama ang mga salita ni Mateo sa buntot ni Langia. Galit na sumigaw siya, nako, hahayaan ka ng Panginoon mong Langia na tingnan kung sino ang isang tunay na Diyos ng mga demonyo. Diyos ng mga demonyo siyam na pagbabago, ika-6 na pagbabago. Ugong. Biglang lumaki ng mabilis ang katawan ni Langia, at umabot pa nga sa 100 talampakan ang taas. Agad ding tumaas ng ilang dosenang beses ang kanyang malademonyo na enerhiya. Kasabay nito, tumubo ang mapanglo at nakausling mga pangil mula sa kanyang bibig. Nagtubo rin ang matatalas na kuko sa mga kamay ng tao. Para siyang isang Diyos ang demonyo na bumababa sa lupa. Banal na kamao ng masamang halimaw. Pareho pa rin ang galaw. Pero ang pagpapakita nito sa oras na ito ay ibang-iba kumpara sa nauna. Putok. Walang oras si Mateo para magpakita ng kahit anong galaw at direktang tinamaan ng suntok na ito. Ang napakalaking katawan ng dragon ay nadurog sa kailaliman ng lupa na parang bola ng kanyan. Sa sandaling ito, tuluyang nabaliw si Langia.
Ang nakakatakot na kapangyarihang iyon, maging ang iba pang mga powerhouse ng Void Mystic Realm ay nanginig din sa takot nang maramdaman nila ito. Matapos magwala si Langia, ang kanyang lakas ay tumaas ng mahigit 10 beses kumpara kanina. Ang kahit anong Fingod 9 transformations na ito ay tunay na makapangyarihan hanggang sa sukdulan. Ang mga powerhouse ng Void Mystic Realm ay walang humpay na nabahala at palihim na natuwa na ang kanilang kalaban ay hindi si Langia. Agad na naglaho ang anyo ni Langia. Pagkatapos, sunod-sunod na dagandong ang narinig mula sa ilalim ng lupa. Swoosh! 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 Walang habas na pinatay ng mga baging ang mga natitirang martial artist. Habang sa kabilang panig, ang grupo ng mga Void Mystic Powerhouse ay natalo rin hanggang sa wala na silang kahit kaunting lakas para pigilan ang mga suntok. Ang buong sitwasyon ng labanan ay ganap ng kontrolado ng lahi ng mga demonyo. Gayunpaman, hindi napansin ng lahat na ang Dao Spirit Tree na matagal ng nalalanta ay maituturing na isang nalalantang puno na sumisibol ang mga bagong dahon sa tagsibol, at tumutubo ang isang murang usbong. Ang maselang usbong ay walang kapantay na kahinaan ngunit lumalaki at lumalakas sa bilis na nakikita ng hubad na mata. 1074. Ang munting usbong ay naging isang maliit na usbong. Ang munting usbong ay naging isang maliit na puno. Ang maliit na puno ay unti-unting lumaki, ang mga sanga at dahon ay unti-unting namumulaklak. Isang malaking puno ng evergreen ang tumubo sa tuyong kakahuyan ng Dao Spirit Tree. Kasalukuyang sinisipsip ng Holy Mother Devil Flower ang blood essence ng mga martial artist nang bigla itong manginig ng malakas. Ang maliwanag at makatas na talulot na iyon ay unti-unting naging malabo. Ang mga Void Mystic Powerhouse na iyon ay kasalukuyang inilagay sa isang kaawa-awang kalagayan ng mga baging ng demonyo. Bigla, ang mga baging na iyon ay umatras na parang tubig agos. Ang mga baging na humahabol sa mga martial artist ay umatras din. Lahat ay tumingin sa eksenang ito, lahat ay labis na namangha na parang bumalik sa mundo ng mga tao mula sa impyerno. Sa isang kisap mata, ang maliit na punong iyon ay lumaki na at naging isang malaking puno. Bagamat mas mababa ito sa isang 10,000 ng Dao Spirit Tree, mabilis itong lumalaki sa bilis na nakikita ng mata. Sa kabaligtaran, ang bulaklak ng banal na inang demonyo ay tila nalalanta. Hindi lamang lumabo ang kulay nito, kundi unti-unting lumiliit din ang mga higanteng talulot ng bulaklak. Tila hinigop ng maliit na puno ang lahat ng sustansya mula sa banal na inang Diablo na bulaklak. Ugong. Ang suntok ni Langia ay nagpagulong kay Mateo palabas ng lupa, ngunit hindi na niya ito itinuloy. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang lakas ng kanyang katawan. Sa oras na ito, matagal nang nakabawi si Mateo sa anyong tao. Ngunit ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat, at mukhang napakalungkot. Ang lakas ni Langia ng Fingod 9 transformations ay tunay na walang kapantay na nakakatakot. Pero mas nakakatakot pa ang ekspresyon sa mukha ni Langia kaysa sa mga pinsala ni Mateo. Ikaw. Anong ginawa mo sa mahal na ina? Bakit? Bakit nawawala ang lakas ko? Takot na tanong ni Langia. Ngumiti si Mateo ng malungkot at sinabing, Kuho, kung titingnan mo ang kakaibang anyo ng bulaklak na iyon, parang naghihirap ito. Huwag mo akong tanungin kung ano ang ginawa ko, dahil hindi ko rin alam. Nagdilim ang ekspresyon ni Langia, at galit siyang sumigaw, papatayin kita. Biglang ibinuka ni Langia ang isang kamao, tinutukan si Mateo. Sa oras na ito, ang higanteng titig na iyon ay nagbigay ng isang matinis at kaawa-awang sigaw, na tumutusok hanggang sa sumakit ang eardrums ng lahat. Ang sigaw na ito ay nagpang-inig sa lahat ng martial artist, at nagpagulo ng kanilang mga balahibo sa buong katawan. Ang banal na inang Diablo na bulaklak ay lumiliit sa bilis na nakikita ng hubad na mata, sa wakas ay naging kasing laki ng isang tao. Pagkatapos ay talagang nagbago ito at naging isang napakagandang tao. Bumagsak ang kagandahan sa tabi ng malaking puno na nanghihina na noon pa man, walang malay sa mundo. Ang malaking punong iyon ay biglang nagbago sa pamamagitan ng pag-ugoy ng katawan nito at naging anyo ng isang binata. Sino kaya ito kung hindi si Mark? Pero kahit si Mateo ay labis na nagulat sa kasalukuyang kalagayan ni Mark. Gaano na ba katagal? Diretso lang talagang umakyat si Mark sa peak tier siyam. Ano ba naman ang ginawa ng lalaking ito?
Habang si Mateo ay namangha, si Mark ay nakapag-ipon na ng sapat na enerhiya ng asensya, planong bigyan ng nakamamatay na suntok ang kagandahang iyon. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Langia. Paano pa niya nagagawang magmalasakit kay Mateo? Ang kanyang figure ay mabilis na lumapit kay Mark na parang kidlat. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ugong. Ang kinaroroonan ng dilag ay direktang dinurog ni Mark at naging putik. Hindi maaaring maliitin ang lakas ng pag-atake ng pinakamataas na tier siyam na Mark. Tapos na ang lahat. Walang ekspresyong tiningnan ni Langia ang mga kalat sa lupa ngunit wala pa rin siyang makitang bakas ng kagandahang iyon. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay natulala sa gulat. Lumitaw ang dakilang halimaw na ito at agad-agad na pinatay ng isang binata. Tumingin si Mateo kay Mark at sinabing may malungkot na ngiti, "Ikaw na bastos, may kakayahan ka talaga. Ano ba ang ginawa mo? Bakit biglang lumakas ang lakas mo?" Nakangiting sabi ni Mark, "Alam ninyong lahat na ang Dao Spirit Fruit ay kayang magpapasok ng mga martial artists sa deity realm. Kung gayon, alam niyo ba ang pinagmulan ng Dao Spirit Tree?" Natigilan si Mateo, ang nagyayabang na alam niya ang lahat ay natigilan din sa pagkakataong ito. Ayon lang sa mga alamat, ang Dao Spirit Tree ay isang banal na puno na kayang mamunga lamang ng isang Dao Spirit Fruit kada 1.5 milyong taon. Pero hindi pa naririnig ni Mateo ang pinagmulan ng Dao Spirit Tree noon. Dahil malamang na napakahirap para kahit sa mga powerhouse ng deity realm na mabuhay ng hanggang 1.5 milyong taon. Nang makita ang ekspresyon ni Mark, biglang napagtanto ni Mateo. Dao Spirit Tree? Asher Spirit Tree? Isang salita lang ang pagitan, kaya. May koneksyon talaga ang dalawa. Tunay nga, sabi ni Mark, kapag naabot na ng Asher Spirit Tree ang Dao, ito ay magiging isang Dao Spirit Tree. Ngunit ang oras na kailangan para sa ebolusyon ng prosesong ito ay masyadong mahaba. Kaya naman, halos kakaunti lang ang mga taong nakakaalam. Nang marinig ang mga salitang ito, labis na namangha si Mateo. Inakala pa niya na ang Dao Spirit Tree ay isang espiritual na halaman na mula sa langit at lupa at ipinanganak na isang banal na puno. Hindi niya inakala na ito ay talagang nag-ebolusyon mula sa isang Asher Spirit Tree. Pero malinaw na nalalante na ang Dao Spirit Tree na ito, kaya paano mo? Tanong ni Mateo na may pagtataka. Ang Dao Spirit Tree na ito ang dapat na ginamit ng isang sinaunang powerhouse para tulungan ang Grand Array sa pagsugpo sa Devil Flower. Hindi lang nila inaasahan na ang Devil Flower na ito ay walang kapantay na tuso, at nagtanim pa nga ng buto ng Devil sa Dao Spirit Tree, at umaagos sa Asher Spirit Tree. Lumipas ang hindi mabilang na taon, ngunit ang life force ng Asher Spirit Tree ay naubos ng Devil Flower. Ang Dao Spirit Tree at Dao Spirit Fruit na nakita natin dati ay isa lamang ilusyon na nabuo ng Devil Flower. Dahil umaagos siya sa Dao Spirit Tree, hindi namin lubos na napag-iba ang katotohanan at ang kamalian sa Grand Array. Napabuntong hininga si Mateo nang walang humpay sa mga sinabi ni Mark. Isang perpektong Dao Spirit Tree ang biglang nawala ng ganoon na lang. Nagpatuloy si Mark nang walang pagmamadali, kahit na namatay ang Dao Spirit Tree, gaano kasigla ang puwersa ng buhay nito. Bukod pa rito, kahit naubos na ng bulaklak ng demonyong iyon ang Dao Spirit Tree hanggang sa mamatay, ang hindi mabilang na taon ng pagsupil ay nagpalaki pa rin sa kanyang gastos. Ako ay nagmula sa parehong pinagmula ng Dao Spirit Tree, ang pagkapit dito ay direktang pumutol sa ruta ng pagtakas ng bulaklak ng demonyong iyon, pagkatapos ay sinipsip ko ang kanyang puwersa ng buhay ng walang kabuluhan. Sa ilalim ng aking tukana, ang kanyang sigla ay lubhang napinsala rin. Hindi iniwasan ni Mark si Langia habang nagsasalita. Matapos marinig ni Langia, namula ang mukha niya sa galit. Nagngalit siya ng ngipin sa puot, ngunit kung wala ang Holy Mother Devil Flower, siya ay ganap na walang kapangyarihan at nag-iisa sa kasalukuyan. Umatras ka. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Langia at sinabi. Iniisip pa lang niyang gumalaw ngunit natuklasan niyang isang malaking grupo ng mga martial artist ang nakapalibot na sa paligid. Ang mga martial artist na ito ay pawang mga labi sa ilalim ng pagkubkob ng Holy Mother Devil Flower. 100,000 martial artist, 2 hanggang 3,000 tao na lamang ang natitira. Ang kanilang galit kay Langia ay hindi kayang ilarawan ng lubusan. Takbo!
Sige at tumakbo ka. Kayong mga tuso at mapanlinlang na halimaw na ito, hindi ninyo inakalang magkakaroon ng agarang paghihiganti, di ba? Lahat kayo, sabay-sabay na sumalakay. Kailangan nating punatin ang bangkay ng lalaking ito. Ang mga martial artist na nakaligtas ay pawang mga eksperto sa mga eksperto. Kahit hindi sila mga powerhouse ng Divine King, ang kanilang pag-unawa sa konsepto ay talagang napakataas din. Ang kanilang lakas ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa. Ang 2 hanggang 3,000 martial artist na sabay-sabay na umaatake ay talagang higit pa sa kayang tiisin ni Langia. Pero, kumunot ang noo ni Mateo, pakiramdam niya ay may mali pa rin. Sa lohikal na pagsasalita, naihagis na ang dice. Ngunit bakit ang nagbabantang premonition sa kanyang puso ay lalong bumibigat? Sa sandaling iyon, isang kislap ang lumitaw sa mga tingin ni Mateo. Nakita niya ang isang mapang uyam ng ngiti sa gilid ng labi ni Langia. Kahit na sandaling iyon lang iyon, hindi naman talaga ito mali. Hindi maganda. Dali, magsitakas na kayong lahat. Hindi pa patay ang banal na inang Diablo na bulaklak. Inakit niya ang lahat para mahuli silang lahat ng biglaan. Sigaw ni Mateo. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, lubos na nagbago ang mga mukha ng lahat. Hindi na nila pagdududahan ang mga salita ni Mateo. Bawat isa ay nagpursigi sa kanilang mga pamamaraan sa paggalaw hanggang sa limitasyon, nais na makatakas sa bahaging ito ng lupa. Sa oras na ito, may itim na gas na pumailan lang sa ibabaw ng lupa at sabay-sabay na binalot ang lahat ng nasa loob. 1075. Sa isang kisap mata, hindi mabilang na mga baging ng demonyo ang sumibol mula sa lupa. Sa medyo makitid at maliit na radius, ang mga martial artist na ito ay walang oras para tumakbo. Ang hindi mabilang na mga baging na iyon ay nagmataas hanggang sa kalangitan, tinatakpan ang lahat ng kanilang mga ruta ng pagtakas. Oy! 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 Mahigpit na sumabit sa mga taong ito ang mga baging na kulay lila at itim. Walang nakatakas, kasama na sina Mateo at Mark. Dahil dito, isa na itong ganap na pagkalipol. Iniisip pa rin ni Mateo na sumanib sa langit at lupa, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng mga baging ng demonyo, direktang hinampas siya palabas ng kawalan. Ang mga kamay at binti ni Mateo ay ganap na napigilan. Ang lahat ng enerhiya ng asensya sa kanyang katawan ay talagang hindi magagamit. Ang banal na inang demonyong bulaklak na ito ay talagang kakaiba. Ang banal na inang Diablo na bulaklak na iyon ay hindi man lang tinapos ni Mark, kundi pumasok sa ilalim ng lupa upang ihanda ang huling suntok na ito. Habang dumarami ang napatay na mga martial artist, lalo silang kumakalat, at lalong lumalakas ang kanilang lakas. Medyo mahirap ang pagruta ng paisa-isa. Ngunit ang banal na inang Diablo na bulaklak na ito ay gumanap ng isang malaking dula kasama si Langia, nagmukhang mahina sa kalaban, at nilinlang ang lahat. Arg! 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 Walang tigil ang mga alon ng malungkot na sigaw. Isa-isa ring naubusan ng dugo ang mga natitirang martial artist. Gayunpaman, sina Mateo at Mark, tila walang balak na kumilos ang mga baging ng demonyo sa ngayon. Ang magandang babaeng iyon ay lumabas mula sa gitna ng mga baging ng demonyo at lumapit kina Mateo at Mark, habang si Langia ay nakasunod sa likuran. Hajeje kayo, maliliit na sanggol na hindi pa ganap ang buhok ay naloko na pala ang banal na inang ito. Medyo wala pa kayong karanasan. Sabi ng magandang babae sabay tawa. Ang magandang babaeng ito ay walang kapantay na mapagmahal. Balingkinitan at kaaya-aya, bahagyang nakalantad ang asul na pang-itaas na damit, isang tingin lang, ay kayang-kaya nitong mabigkis ang kaluluwa ng isang tao. Sa Hajejek na ito, mas lalo siyang naging napakaganda. Pero paanong nasa mood ang kasalukuyang si Mateo na humanga sa kanyang kagandahan? Ang malademonyo na babaeng ito ay hindi mabait na tao. Isa itong nilalang na kayang kumitil ng buhay. Marahang hinaplos ng malademonyong babae ang mukha ni Mark at nakangiting sinabi, Asher Spirit Tree anak, kahit ang ninuno mo ay hindi ko katapat, lalo na ikaw. Binigyan ka ng ilang benepisyo, pero marunong kang magbigay ng plum kapalit ng peach at nakaakit ng napakaraming tao. Hindi talaga alam ng banal na inang ito kung paano ka pasalamatan. Tinitigan ng masama ni Mark ang malademonyong babae, ibinuka ang kanyang mga ngipin sa galit, at sinabing, ikaw na kasuklam-suklam at tusong babae, tiyak na papatayin ka mismo ng batang Panginoong ito. Pero walang pakialam ang malademonyong babae. Humajejek pa rin siya at sinabing, bakit parang pinupuri mo ako?
Bata, hindi mo man lang kayang ipagtanggol ang sarili mo ngayon, iniisip mo pa rin na patayin ako. Walang hiya. Bulyo ni Mateo. Umikot ang malademonyong babae sa harap ni Mateo, ang kanyang hininga ay parang mga orchids habang tumatawa ng mahina, bata, napakadesente mo. Lahat ng tao ay nalinlang ng Dao Spirit Fruit, ngunit ikaw lamang ang nakapagpanatili ng iyong orihinal na puso. Talagang hindi madali. Nakakalungkot lang na medyo mahina ang iyong lakas. Kung hindi, maaari kang maging banta sa banal na inang ito. Sa pagkakataong ito, humakbang si Langia at sinabi sa malademonyong babae, Panginoong banal na ina, ang batang ito ang mandato ng anak ng langit sa panahong ito. Hindi lamang niya hawak ang malawak na stil ng langit ng ganap na langit, maging ang perlas na pumipigil sa kaluluwa, na nawala ng Heaven One Sect, ay nasa kanyang mga kamay din. Hindi maaaring maligtas ang batang ito. Mas mabuting patayin na siya ng Panginoong banal na ina sa lalong madaling panahon. Sa sandaling sinabi iyon Langia, maging ang malademonyong babae ay labis na nagulat. Anong sabi mo? Ang Vast Heaven Steel at Soul Suppressing Pearl, ang dalawang bagay na ito ay parehong nasa kanya. Tumaas ang boses ng malademonyong babae ng isang oktaba, habang nakatingin kay Mateo ng may kislap ng pagkalito. Tumanggaw si Langia at sinabing, talagang totoo. Ikinwento niya ang nangyari nang mabuksan niya ang selyo ilang taon na ang nakalilipas, na labis na ikinagulat ng malademonyong babae. Ang Vast Heaven Steel at Soul Suppressing Pearl ay mga nilalang na may kakayahang magbanta sa lahi ng mga demonyo ngunit natipon sa kamay ng isang tao. Makikita kung gaano kalakas ang tadhana ni Mateo. Kung gaya ng sinabi mo, talagang hindi maliligtas ang batang ito. Kalimutan mo na yan, patayin mo na at tapusin na ang mga bagay-bagay dito. Sa pagkamatay ng utos ng anak ng langit, walang makakapigil sa pag-akyat ng aking halimaw na lahi. Sabi ng malademonyong babae. Walang nakakita sa ginawang aksyon ng malademonyong babae. Ngunit pagkatapos, nagsimulang lumunin ng mga baging ang dugo ni Mateo nang walang pakundangang. Tila tumubo ang mga baging sa kanyang katawan, direktang tumubo sa kanyang laman, hinihila palabas ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Ang katawan ni Mateo ay nagsimulang maging katulad ng ibang mga martial artist, mabilis na nanghina. Ang malademonyo na babaeng ito ay pumapatay ng mga tao gamit ang isang kisap mata mula simula hanggang katapusan at hindi man lang siya nagsalita ng matagal, agad na pumapatay. Sa oras na ito, ang enerhiya ng asensya sa buong katawan ni Mateo ay kinokontrol. Hindi niya talaga kayang mamit ng kahit katiting na lakas. Alam ni Mateo na sa ganitong bilis, siguradong patay na siya. Nagngangalit ang mga ngipin ni Mateo, sabay-sabay niyang ibinuhos ang lahat ng kanyang Emperor Chi sa Vast Heaven Steel. Ugong. Isang malakas na pag-agos ng nakakatakot na lakas na nagmula sa sinaunang kapangyarihan ang biglang nagising sa katawan ni Mateo, na direktang nagpalipad palabas sa malademonyong babae at kay Langia. Agad na gumuho ang mga baging ng demonyo sa ilalim ng pag-agos ng kapangyarihang ito na tumangay sa lahat ng balakid sa daan, at naging isang tumpok ng pinong pulbos. Biglang nagbago ang ekspresyon ng malademonyong babae at sinabing, hindi maganda, kaya na ng batang ito na kontrolin ang Vast Heaven Steel. Sumigaw ng malakas si Mateo. Sumigaw siya, Vast Heaven Steel, itago mo ako. Agad na lumipad palabas ang Vast Heaven Steel mula sa loob ng Vast Heaven Pagoda at sinunggaban ang malademonyong babae at si Langia, na parang isang napakalaking bundok. Ugong. Agad na yumanig ang lupa. Direktang pinigilan ng Vast Heaven Steel ang malademonyong babae at si Langia sa ibaba. Napakalinaw ni Mateo na ang pagsupil ng Vast Heaven Steel ay may kapangyarihang batas. Noon, kapag nilalabanan ang Greater Five Elements Heavenly Tribulation, pantay din ang kalaban. Ang paggamit nito para sugpuin ang ilang masasamang bagay ay hindi dapat maging problema. Dong. Muling umatras ang mga baging na iyon na parang tubig agos. Sa pagkakataong ito, kakaunti na lamang ang mga martial artist na nakaligtas. Kahit ang isang Void Mystic powerhouse tulad ni Sword 13 ay parang patay na rin sa oras na ito, isang hininga lang ang natitira. Paano pa kaya makakalitas ang mga eksperto ng banal na haring iyon? Pero hindi na talaga sila maabala ni Mateo. Umabot din sa 40% ang naubos niyang blood essence ng sabay-sabay.
Dahil sa 10% Blood Essence na dating naubos gamit ang Sacred Dragon Token, kalahati ng Blood Essence sa loob ng kanyang katawan ang natanggal. Dagdag pa sa pag-activate ng Vast Heaven Steel, naubos din ang Emperor Chi sa kanyang katawan. Sa kasalukuyan, ang buong pagkatao ni Mateo ay nawala ng sigla at walang kibo, at naiwan lamang na may isang hiningang nakabitin doon. Nakakatakot ang malademonyo na babaeng ito. Sa loob lamang ng kalahating araw, halos 50,000 martial artist ang napatay niya. Gayunpaman, mas maayos ang kalagayan ni Mark kaysa kay Mateo. Lumapit siya para alalayan si Mateo at medyo nahihiyang sinabi, "Pasensya na, naiwasan ko lang." Napangiti ng mapait si Mateo at sinabing, "Wala kang kinalaman. Masyadong tuso ang malademonyo na babaeng ito. Isa siyang nilalang na kahit isang sinaunang major power ay hindi kayang pangalagaan. Paano siya naging ganoon kadaling patayin?" Hindi pa humihina ang boses niya nang biglang nanginig ng malakas ang Vast Heaven Steel. Nang makita ang eksenang ito, parehong nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha ni na Mateo at Mark. Maaari kayang may lakas pa rin ang malademonyo na babaeng ito. Ang Vast Heaven Steel na ang huling paraan ni Mateo. Kung wala pa rin itong silbi, maaari na lamang silang maghintay hanggang mamatay. Ang ekspresyon ni Mateo ay naging napakapangit. Gayunpaman, ang bagay na ito ay lumala pa rin sa pinakamasamang direksyon. Hehe, sayang naman. Kakaunti mo palang nagagawang i-activate ang Vast Heaven Steel at hindi mo pa magamit ang 10,000 ng kakayahan nito. Hindi pa rin sapat ang paggamit nito para supulan ang banal na inang ito. Nako, pwede ka nang mamatay. Biglang narinig ang mapang-akit na boses ng malademonyong babae, dahilan para magdulot ng kawalan ng pag-asa sa puso ni na Mateo at Mark. 1076. Biglang nanginig ng husto ang Vast Heaven Stone Steel. Gumapang palabas ang mga ulap ng itim na gas mula sa ilalim ng Vast Heaven Stone Steel. Habang dumarami ang itim na gas na naipon, mas nakakatakot ang malademonyong enerhiya. Ang marahas na malademonyong enerhiyang iyon ang siyang nagpatibay sa Vast Heaven Stone Steel. Ugong. Ang Vast Heaven Stone Steel ay talagang itinulak pataas ng ganito. Ang pag-agos ng malademonyong enerhiyang ito ay talagang napakalakas. Ang malambot na anyo ng malademonyong babae ay lumitaw at naglaho ng malabo sa itim na hangin. Hehe, kung walang mga batas ng langit at lupa, walang paraan para makamit ang deity realm. Kahit na ikaw ang anak ng utos ng langit, hindi mo mailalabas ang tunay na kapangyarihan ng Vast Heaven Stone Steel. Masyado ka pa ring maamo para supulan ang banal na inang ito. Bata, papaalisin ka na ng ate mo ngayon din. Hindi naman ito magiging masyadong masakit. Sa oras na ito, ang malademonyo na enerhiya ng malademonyong babae ay sumiklab sa kalangitan, kinulayan ang buong kalangitan ng itim. Ang malademonyo na enerhiya ni Langia ay sadyang namutla kung ikukumpara sa harap niya. Gayunpaman, kahit na maayos ang malademonyong babae, ang malalaman na katawan ni Langia ay dinurog ng Vast Heaven Stone Steel. Ang malalaman na katawan na kanyang nilinang sa loob ng ilang taon ay nasira ng ganito na lamang. Ang kasalukuyang Langia ay muling naging ulap ng itim na gas, at patuloy pang ang naglalabas ng mga tunog ng panaghoy. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, nagpakita rin siya ng kawalan ng pag-asa. Hindi nakakapagtaka na si Langia ay magalang na nasa harap niya. Kahit na napigilan ng maraming taon, mayroon pa rin siyang napakalakas na lakas. Ang nakakatakot na mga baging ng demonyo ay naging matatalas na tusok at direktang tumusok patungo kay Mateo. Isa itong nakamamatay na suntok. Wala nang natitirang lakas si Mateo para lumaban. Nagbago ang ekspresyon ni Mark. Dalawang kamay na bumubuo ng isang selyo, tinawag din niya ang hindi mabilang na mga baging, sinusubukang labanan ang pagpatay ng mga matutulis na tusok na iyon. Hindi lang talaga kayang tiisin ng mga baging niya ang kahit isang suntok sa harap ng baging na demonyo. Ang matatalas na tusok ay sumaire sa harang na parang pagdurog sa mga tuyong damo at pagdurog sa bulok na kahoy, sumugod patungo kina Mateo at Mark. Pumikit si Mateo ng masakit. Kahit ang Vast Heaven Stone Steel ay hindi kayang harapin ang malademonyong babaeng ito. Talagang wala na siyang maisip na paraan. Alam niyang hindi pa rin nakakabawi ang malademonyong babaeng ito sa kanyang tugatog ng kapangyarihan sa kasalukuyan. Nang umira lang malademonyong babaeng ito, malamang kahit ang 10 dakilang banal na hari ay hindi rin makakapantay. Nang nasa hangganan na ng kamatayan si Mateo, biglang may nangyaring pagbabago. Ugong.
Sa loob ng kawalan, biglang sumabog ang walang kapantay na lamig at matalas na enerhiya ng espada. Sa itaas ng kalangitan, hindi mabilang na maputlang dilaw na enerhiya ng espada ang kusang dumagsa, na nagbibigay sa mga tao ng napakalakas na pakiramdam ng pang-aapi. Ang matayog at malademonyo na enerhiyang iyon ay unti-unting nawala ng mga ito. Hoy! Sus Mariosep! Isang sinag ng maputlang dilaw na enerhiya ng espada ang humampas sa kalangitan, direktang tumama mula sa mataas na bahagi ng himpapawid. Ang mga baging na kasalukuyang tumutusok kay Mateo ay sapilitang pinutol sa kalahati ng sinag ng enerhiya ng espada. Nasisiyahan na ang malademonyong babae sa sarili niya nang biglang nagbago ng husto ang ekspresyon ng kanyang mukha, at bigla siyang tumingin sa langit. Sus Mariosep! Walang duda, ang matandang iyon, naghanda pa nga ng contingency plan. Ang enerhiya ng espadang ito ay tiyak na evil extermination. Napasigaw sa takot ang malademonyong babae, ang kanyang sigaw ay puno ng takot. Sa mukha ng walang kapantay na mahinahong malademonyo na babae, sa wakas ay lumitaw ang isang ekspresyon ng takot sa kanyang mukha. Sinamantala ang pagkakataon kung saan wala sa sarili ang malademonyong babae, sinunggaban ni Mark si Mateo at tumakbo papunta sa malayo. Sa ginawa ni Mark, hindi siya pinigilan ng malademonyong babae. Baka sa mukha niya ang takot at sumigaw, "Bilasan mo." Ito ang evil extermination sword. Langit na ang matandang iyon, nakakainis kahit patay na siya. Paano pa nagagawa ng malademonyong babae na maghanap ng gulo kay Mateo? Agad siyang naging parang isang imahe ng kawalan, at mabilis na tumakbo patungo sa labasan ng Immemorial Medicine Garden. Alam din ni Langia, Sanma, at ng iba pa na masama ang sitwasyon, kaya lahat sila ay parang lumilipad na tumatakas para iligtas ang kanilang buhay. Putok! 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 Sa oras na ito, may mga tunog ng pagkabasag na nagmula sa itaas ng kawalan. Isang bitik ang direktang napunit sa espasyong iyon. Isang napakalaking mahabang espada na may sinulid na pommel ang dahan-daang lumabas mula sa loob ng kawalan. Nanginginig ang buong espasyo. Ang dating walang kapantay na lamig na enerhiya ng espada ay naging mas marahas ng ilang beses sa oras na ito. Hoy! 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 Ilang guhit ng enerhiya ng espada ang direktang pamunit sa kalangitan at tumama sa malademonyong babae at sa iba pa, na kasalukuyang tumatakbo ng may momentum na parang isang biglaang kulog na hindi nag-iwan ng oras para takpan ang mga tainga. ARGHH. Isang sunod-sunod na malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. Ang iilang may bahagyang mahinang lakas ay agad na dinurog hanggang mamatay dahil sa enerhiya ng espada. Ang malademonyong babae ay nagpakawala rin ng isang matinis at kaawa-awang sigaw. Ngunit ang kanyang katawan ay bahagyang tumigil bago mabilis na tumakbo pabalik sa malayo. Ang mahabang espadang may sinulid na pommel ay lumitaw na mula sa kawalan. Ang enerhiya ng espada na lumalabas ay nagpakilig sa anit ni Mateo, halos hindi siya makahinga. Ito ba ang lakas ng isang Dieterial powerhouse? Napakalakas. Talagang napakalakas. Hindi mapakali si Mateo sa mga pinsala sa kanyang katawan habang bumubulong siya. Matapos lumitaw ang napakalaking mahabang espada na may sinulid na pommel, huminto ito sa ere ng ganoon lang. Unti-unting nagsara ang puwang sa likod nito. Hindi napigilan ng malademonyong babae na lumingon upang tingnan ang mahabang espada. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Sus Mariosep! Ganap na langit, matandang walang hiya. Huwag mong hayaang mahanap ng banal na inang ito ang kuweba mo. Kung hindi, tiyak na huhukayin kita palabas at hahagupitin ang bangkay mo. Matinis na sigaw ng malademonyong babae. Gayunpaman, natural lamang na hindi niya matatakot ang mahabang espada na may sinulid na pommel. Matapos itong huminto sa ere ng ilang beses, ito ay nag-iba sa isang linya ng umaagos na liwanag na may kasamang pag-ugong na humahampas patungo sa malademonyong babae. Hindi ka pani-paniwalang mabilis ang bilis ng mahabang espada na may sinulid na pommel. Gumuhit ito ng isang magandang kalahating arko sa hangin. Sa isang kisap mata, naabutan nito ang malademonyong babae. ARGHH. Isang matinis at kaawa-awang sigaw ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Kahit na napakalayo ng distansya, nagpabaliw pa rin ito kay Mateo. Isang ulap ng mahinang itim na gas ang pumailan lang sa kalangitan. Ngunit natuklasan ni Mateo na ang aura ng itim na gas ay walang kapantay na kahinaan, halos maglaho na.
Ginamit ni Mateo ang lahat ng kanyang kakayahan at hindi rin niya kayang iligaw ang Holy Mother Devil Flower. Ngunit muntik na siyang mapatay sa pamamagitan ng hiwa na ito. Nagpalitan ng tingin sina Mateo at Mark, parehong nakita ang gulat sa mga mata ng kalaban. Panginoong banal na ina, umalis ka agad. Ang target ng hiwa na ito ay ang Holy Mother Devil Flower. Ngunit ang higanteng espada na may sinulid na pommel ay masyadong nakakatakot. Si Langia ay nadamay sa enerhiya ng espada, na lalong nagpulala sa kanyang mga kasalukuyang pinsala. Gayunpaman, ang kalagayan ni Langia sa oras na ito ay bahagyang mas maayos kumpara sa Holy Mother Devil Flower. Hinawakan niya ang Holy Mother Devil Flower, nagpalit ng anyo bilang 2 ulap ng itim na gas, at naglaho mula sa loob ng Immemorial Medicine Garden. Nawala ang lahat ng problema. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Mateo. Ang malaking labanang ito ay tunay na mapanganib sa sukdulan. Kung mas mabagal pa ang higanteng espadang may sinulid na pommel na iyon, tiyak na patay na si Mateo. Habang nakatingin sa magulo na Immemorial Medicine Garden, walang tigil na bumaantong hininga si Mateo. Mahigit 100,000 martial artist ang pumasok sa loob at madali silang napatay. Kahit si Mateo ay hindi inisip na ang Immemorial Medicine Garden na ito ay isang lugar kung saan pinipigilan ng isang sinaunang major power ang major power ng isang lahi ng demonyo. At ang major power ng lahi ng demonyong ito ay bihasa pa sa mga Pukana, at talagang nilinlang ang 100,000 martial artist para basagin ang Porma Sion, at hinayaan siyang makalaya. Ang lakas ng malademonyong babaeng iyon ay lubhang nakakatakot. Kahit na mayroon si Mateo ng isang bagay na sumusuway sa langit tulad ng vast Heavenstone Steel, pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihang hawakan ito. Sa oras na ito, isang linya ng umaagos na liwanag ang lumipad mula sa malayo. Isang walang kapantay na mabangis at matalas na enerhiya ng espada ang papalapit mula sa malayo, na lubhang nagpabago sa ekspresyon ng mukha ni Mateo. Hindi maganda, hindi rin tayo mapapatay ng espadang ito, di ba? Namutla si Mark sa takot at sinabi. Umiling si Mateo at sinabing may mapait na ngiti, kung gusto niya tayong patayin, hindi rin tayo maaaring tumakbo. Clank! Ang mahabang espadang may sinulid na pommel ay lumipad mismo sa harap ni Mateo at tahimik na tumayo sa ere. Sa oras na ito, ang mahabang espada na may sinulid na pommel ay hindi na kasing laki noong ito ay lumitaw lamang. Medyo mas mahaba lang ito ng kaunti kaysa sa isang ordinaryong espada. Walang gaanong pagkakaiba. Ang enerhiya ng espada na nagmumula sa katawan nito ay nagpapalamig pa rin sa dugo ng isang tao. Tumingin si Mateo at natuklasan ang 2 salitang nakaukit sa ilalim ng hawakan ng espada, masamang paglipol. 1077. Mateo, hindi naman tayo mamamatay niyan, di ba? Nang maramdaman ang mapang-ipang enerhiya ng espada, mayroon pa ring takot sa puso ni Mark. Masyadong malalim ang impresyon na iniwan kay Mark ng matigas na hiwa ng evil extermination noon. Umiling si Mateo at sinabing, parang hindi naman. Parang. Pinipilit niya akong tanggapin ito. Natigilan si Mark at hindi makapaniwalang sinabi, nagbibiro ka ba? Ang evil extermination sword na ito ay isang banal na artifact. Ano ang batayan nito na gugustuhin mong tanggapin ito ng walang anumang dahilan? Nagpumigla si Mateo, gusto niyang bumangon. Ngunit dahil masyadong malala ang kanyang mga pinsala, nakaramdam siya ng matinding sakit na nakakadurog ng puso. Tulungan mo ako. Sabi ni Mateo. Kay kailangan mo pa ba talagang pumunta roon? Medyo natatakot pa rin si Mark. Ayoko. Kung gusto niya tayong patayin, matagal na tayong patay. Bilisan mo. Pagmamakaawa ni Mateo. Walang pagpipilian si Mark at tanging ang suportahan na lamang si Mateo, sinusundan siya sa bawat hakbang, at humarap sa evil exterminating sword. Nang makalapit si Mateo, ang evil extermination sword ay biglang nagliwanag, at nagbigay ng maputlang dilaw na liwanag. Napatalon sa takot si Mark at hindi sinasadyang umatras. Ngunit ang pag-atras na ito ay humila sa mga sugat ni Mateo, dahilan para ito'y sumakit hanggang sa siya'y napangiwi sa sakit. Sabi ko, isa ka ring espiritual na halaman, kaya bakit ka natatakot sa espada? Hindi ba't nakakahiya? Galit na sabi ni Mateo. Medyo nahihiyang sinabi ni Mark, hindi maisip ang kapangyarihan ng deity realm. Umikot ang mga mata ni Mateo. Pero sa totoo lang, naiintindihan din niya ng husto si Mark.
Yung atake kanina, kalimutan mo na si Mark, kahit siya ay labis na natigilan. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng Deity Realm. Alam ni Mateo na kahit hindi lumampas ang suntok na iyon sa limitasyon ng Deity Realm, ang ginamit nito ay ganap na mga batas ng banal na Dao. Ang kapangyarihan ng espadang iyon ang dapat na maging pinakamalakas na atake na maaaring ilabas sa kasalukuyan sa mundong ito. Ang espadang ito ay nagparamdam kay Mateo ng matinding pananibik sa Deity Realm. Pero naunawaan ni Mateo na napakalayo niya ngayon sa Deity Realm. Huminga ng malalim si Mateo at humawak sa hawakan ng espada ng Evil Extermination Sword. Swoosh! Nanginig ang buong katawan ni Mateo, dahilan para lumipad si Mark. Bumagsak si Mark ng ilang beses sa lupa, mabilis na tumayo, at akmang iligtas si Mateo, ngunit laking gulat niya nang matuklasan na ang mga pinsala sa katawan ni Mateo ay mabilis na gumagaling sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Ang Evil Extermination Sword na ito ay talagang tumutulong kay Mateo na gamutin ang kanyang mga sugat. Sa kasalukuyan, ang buong pagkatao ni Mateo ay nababalot ng isang bola ng dilaw na liwanag, ang kanyang ekspresyon ay mapayapa, isang anyo ng labis na kasiyahan. Nang makita ang eksenang ito, labis na nagulat si Mark. Talaga kayang kinilala talaga ng Evil Extermination Sword na ito si Mateo bilang Panginoon nito. Kakaiba talaga. Alam ni Mark na maraming kayamanan ang nakuha ni Mateo nitong mga nakaraang taon. Masasabing ito ay isang tadhana na sumusuway sa langit. Pero ang isang bagay tulad ngayon kung saan isang banal na artifact ang kusang kumatok sa pinto, ay masyadong katawa-tawa, tama ba? Kahit nakuha ang Sacred Dragon Token, nakaligtas din si Mateo sa kamatayan ng napakalaki, at nakuha lamang niya ito matapos niyang malampasan ang huling landas. Pero kung tutuusin, ang mga kayamanang nasa Mateo ngayon ay sadyang napakahirap paniwalaan. Apoy na may esensya ng primordial spirit ng Tearsham, kahoy na espiritu na may magnetismo ng Tearsham, token ng sagradong dragon, pagoda na may malawak na langit, steel ng malawak na bato ng langit, at perlas na pumipigil sa kaluluwa. Ang pag-alis ng anumang bagay ay magpapabaliw sa mundo. Pero katulad ngayon kung saan isang banal na artifact ang humihimok kay Mateo na tanggapin to, ito pa rin talaga ang unang pagkakataon. Kailangang tanggapin na ang mga mata ni Croswell Q. King ay nahulog sa lupa. Sa totoo lang, paanong si Mark lang ang walang ekspresyon sa mata? Hindi pa lubusang patay ang ilan sa kanila sa Espada 13. Bagamat medyo marami na silang nahugot na asensya ng dugo, hindi pa sila nanganganib na mamatay. Ang tanging magagawa lang ay ang pagbawas ng malaki ng kanilang lakas. Hindi makagalaw ang kanilang mga katawan sa ngayon, ngunit hindi sila nawala ng malay. Ang eksenang ito kung saan tinatamaan ni Mateo ang Evil Extermination ay tumama sa kanilang mga mata, halos mawalan sila ng malay. Ang nakakagulat na hiwa ng masamang paglipol kanina, kitang-kita nilang lahat. Ang kapangyarihang iyon ay talagang nagpagulo sa kanilang isipan. Kinilala ba ng isang napakahalagang kayamanan si Mateo bilang Panginoon ng walang ginagawa? Bakit hindi man lang dumapo sa kanilang mga ulo ang ganitong uri ng kabutihan? Kasalukuyan, si Mateo ay nagbababad sa ginhawa mula ulo hanggang paa. Ang sakit at pagod na dulot ng labanan kanina ay mabilis na nawala. Dumaloy ang masaganang enerhiya ng asensya sa kanyang dagat ng enerhiya ng asensya. Kusang tumaas din ng husto ang chi ng emperador. Ang ikinagulat ni Mateo ay ang mga enerhiyang ito ng asensya ay hindi ordinaryong enerhiya ng asensya, kundi banal na asensya. Sa dagat ng enerhiya ng asensya, ang maliit na piraso ng banal na asensya ay malapit ng maubos ng lubusan. Hindi niya inakalang napunan ito ng Evil Extermination para sa kanya. Hindi nagtagal, ang banal na diwa sa loob ng katawan ni Mateo ay lumago ng higit pa kaysa noong pumasok si Mateo sa Vast Heaven Pagoda noon. Gamit ang Evil Extermination Sword na ito, ang kapangyarihan ng Divine King Domain ni Mateo ay lubos na tataas. Alam ni Mateo na ang mga banal na asensyang ito ay isa lamang maliit na piraso ng natitira pagkatapos ng hiwa ng Evil Extermination. Pero sapat na ang bahaging ito para kay Mateo. Kahit na puno ng banal na asensya ang loob ng kanyang Essence Energy C sa kasalukuyan, hindi rin kayang ilabas ni Mateo ang tunay na kapangyarihan ng Evil Extermination. Masyadong mahina ang kanyang kasalukuyang lakas.
Hindi lubos na inakala ni Mateo na nakinabang pala siya sa isang kamalasan sa pagkakataong ito. Hindi lang tumaas ng husto ang Divine Essence, nakakuha pa siya ng Divine Artifact. Medyo nakahahadlang na ang Star Moon Sword sa kasalukuyang Mateo. Dahil sa sobrang daming banal na asensya, naabot na ng cultivation realm ni Mateo ang tugatog ng second level Dao Profound, na para bang malapit na siyang makarating sa third level Dao Profound. Ngunit ang kasalukuyang pagkawala niya ng Blood Essence ay masyadong malala, at hindi niya lubos na nagawang makapag-breakthrough. Dahil sa kawalan ng magawa, ang tanging nagawa niya ay supalin ang kanyang cultivation realm, at muling gumawa ng breakthrough matapos mabawi ang Blood Essence. Pagkatapos nito, gumamit si Mateo ng isang spell at inilagay ang Vast Heaven Stone Steel sa Vast Heaven Pagoda. Samantala, sa oras na ito, ang Evil Extermination Sword ay naglaho kasabay ng isang malakas na kalabog. Nagulat muna si Mateo, ngunit agad na nagpakita ng ekspresyon ng kanyang pagkaunawa. Sa loob ng Vast Heaven Pagoda, ang Evil Extermination Sword ay tahimik na nakasabit sa kalangitan sa ibabaw ng Vast Heaven Stone Steel. Nag-usap ang dalawa sa di kalayuan at tila ba mga matandang magkaibigan na hindi nagkita ng maraming taon. Hindi nakakapagtaka na kikilalanin siya ng Evil Extermination Sword bilang Panginoon nito. Tila lahat ng ito ay dahil sa Vast Heaven Stone Steel. Bukod pa rito, nang lumitaw ang malademonyong babae noon, naantala ang paglabas ng Evil Extermination Sword. Sa sandaling lumitaw ang Vast Heaven Stone Steel, ito ay nabuo. Mukhang ang pinaka-importanting punto ng pagbunot ng Evil Extermination Sword ay ang Vast Heaven Stone Steel pa rin. Maaari kayang ang dalawang kayamanang ito ay nagmula sa iisang pinagmulan ilang taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng lahat ng ito, lumapit si Mateo sa tabi ni Sword 13 at ng iba pa, at sinabi ng may madamdaming buntong hininga, kung dinala mo si Wushan noon, hindi rin sana siya mapupunta sa ganoong kalagayan. Ang mundong ito ay may mga banal na bagay, ngunit mas madaling sabihin kaysa gawin ang pagnanais na makalusot sa deity realm. Sa kasalukuyan, paano kaya maisisilang ng langit at lupang ito ang Dao Spirit Fruit, ang ganitong uri ng mahimalang bagay? Nang marinig ang mga salita ni Mateo, inikot ni Sword 13 ang kanyang ulo ng may sakit at kahihiyan. Sa nakaraang malaking labanan, hindi pa rin nakaligtas si Wushan sa kasawian at napatay siya ng mga baging ng demonyo. Kung iisipin, gaano kasensino ang babala ni Mateo noon. Kung hindi sila nabulag ng obsesyon, paano nila ito mararanasan ngayon? Ang pagkamatay ni Wushan ay isang napakalaking dagok sa Heavenly Sword Sect. Bagamat hindi siya isang void mystic powerhouse, siya ang kahalian ng Sect Master na pinaglaanan ng napakalaking resources ng Heavenly Sword Sect para alagaan. Sa kanyang pagpanaw, ang Heavenly Sword Sect ay kailangang harapin ang panganib ng isang naputol na henerasyon. Ang pagbagsak ng isang dakilang banal na lupain ay malamang na magsisimula sa insidenteng ito. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, ang sitwasyon ngayon, naranasan niyo rin ito. Ang lahi ng mga demonyo ay nagplano na ng ilang taon para sa kapakanan ng araw na ito. Wala pa rin kahit kaunting kahulugan para ipagpatuloy natin ang pakikipaglaban sa loob. Ang mga gamot sa espiritu sa Immemorial Medicine Garden na ito ay napakarami. Mamaya, pipinuhin ko ang ilang mystic grade medicinal pills para matulungan kayong lahat na mabawi ang asensya ng dugo. 1078. Sa loob ng Immemorial Medicine Garden, sina Sword 13, Loki, Zakai, at ang iba pa, pawang 5 void mystic powerhouse, ay tumingin kay Mateo nang may nagpapasalamat na tingin. 2 buwan na ang nakalipas simula nang mangyari ang insidente sa lahing demonyo. Sa panahong ito, nakakolekta si Mateo ng ilang mga gamot na pang-spirit sa loob ng Immemorial Medicine Garden at pinino ang isang pangkat ng mga pildores na nakapagpapagaling ng Blood Essence, na nagbigay daan sa iilang taong ito na makabawi sa Blood Essence sa wakas. Kasama si Mateo, ang mga pinsala sa pagkakataong ito ay masyadong malala. Kahit na may maraming gamot na ginagamit, lahat ay gumugol ng 2 buwan bago halos hindi gumaling. Pero matapos itong pagdaanan ng ilan sa kanila, kahit na nakabawi sila ng Blood Essence, ang kanilang lakas ay lubos ding nabawasan. Hindi na bata ang mga taong ito. Masasabing lubos na nasira ng labanang ito ang kanilang sigla. Hindi na nila kayang maabot ang tugatog ng kanilang kakayahan.
Ang mga Void Mystic Powerhouse na pumasok sa pagkakataong ito, hindi pa kasama ang panig ni Mateo, ay umabot sa 13 katao. Ngunit sa kasalukuyan, kakaunti na lamang ang natitirang mga tao. Maiisip ang kalupitan ng malaking labanang ito. Young Master G, sa pagkakataong ito. Lahat ng ito ay salamat sa iyo. Ako ay nahihiya. Baka sa pasasalamat ni Sword 13 ang kahihiyan habang sinasabi niya. 2 beses na iniligtas ni Young Master G ang show na ito. Napakalaking pabor, hinding-hindi ito malilimutan ng show na ito. Sa hinaharap, kung may kailangan kasi Young Master G para matulungan ng aking Heavenly Dawn Palace, huwag mag-atubiling humingi, may pasasalamat na sabi ni Loki. Nilinlang siya ni Dojang noong huling pagkakataon at muntik na siyang mamatay. Si Mateo ang nagligtas sa kanya. Kahit na naagaw ni Mateo ang Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma, ang pagliligtas ni Mateo sa kanyang buhay ay isang katotohanan. Ang iba pang ilang tao ay walang katapusang nagpapasalamat, nagpahayag ng pasasalamat kay Mateo. Sa dakilang labanang ito, mula simula hanggang katapusan, si Mateo ang pumipigil sa Holy Mother Devil Flower at kay Langia, ang 2 dakilang demonyong ito. Lahat sila, ang mga Void Mystic Powerhouse na ito, ay halos gumanap bilang mga sumusuportang karakter. Kahit ang nakamamatay na hiwa sa dulo ay may malalim na koneksyon din kay Mateo. Ang iilang taong ito ay pawang mga taong lubos na mapagsid. Natural nilang makikilala na ang isang banal na artifact tulad ng Evil Extermination ay tiyak na hindi kikilalanin si Mateo bilang master ng walang tugma o dahilan. Bago ito, ang impresyon nila kay Mateo ay natigil pa rin sa batang iyon na buong pusong nakakaalam lamang ng pagpipino ng gamot. Pero ngayon, ang impresyon nila kay Mateo ay lubusan ng binago. Pagbabalak, lakas, tadhana, at paglilinang sa landas ng alchemy, si Mateo ay isang nilalang na sumusuway sa langit sa kanilang lahat. Ang kasalukuyang Mateo ay ibang-iba na sa Matthew noon. Naging ganap na siyang makapangyarihang tao. Lahat kayo, hindi na kailangang maging magalang. Ang pagliligtas sa inyong lahat ay hindi dahil sa napakabait ng Crosswell na ito. Gusto ko lang mag-imbak ng kaunting lakas para sa Divine Realm. Malamang na hindi magtatagal, ang kalamidad ng lahi ng demonyo ay tuluyang sesabog. Sa oras na iyon, ang sangkatauhan ay tiyak na magkakaroon ng malaking labanan laban sa lahi ng demonyo. Lahat kayo na nag-iiwan ng kapaki-pakinabang na katawan, pagdating ng panahon, mag-ambag ng kaunting lakas para sa sangkatauhan. Malamig na sabi ni Mateo. Kung dati lang iyon, tiyak na wala nang pakialam si Mateo sa ilan sa kanila at hahayaan na lang silang tumakbo sa sarili nilang landas. Pero ngayon, iba na ang iniisip ni Mateo. Ang pagkilala sa kanya bilang Panginoon ng Evil Extermination Sword ay lumikha ng isang uri ng misyon na kusang umusbong sa kanyang puso. Kahit maraming bagay ang nakabaon sa kasaysayan, matapos ang napakaraming pinagdaanan, alam ni Mateo na ang digmaan sa pagitan ng sangkatauhan at ng mga demonyo ay nagpapatuloy pa rin. Dapat ay nakapagpalit na ng ilang master ang Vast Heavenstone Steel. Malamang na bawat master ay nagkaroon ng isang nakayayanig na malaking labanan laban sa lahi ng mga demonyo. Ang pinakabago ay dapat si Fang. Napakalinaw, nasupil ang lahi ng mga demonyo. Ngunit kahit paano sila nasupil, hindi pa rin ito namatay. Habang naglalakad si Mateo, isa-isa niyang pinalabas ang mga makapangyarihang nilalang ng mga demonyo. Kasama ng pagpapalit ng Medicine King Hall, malamang ay nagbabalak ang lahi ng mga demonyo ng isa pang kontra-atake para mabawi ang nawalang lugar. At sa pagkakataong ito, malamang na iba ito kumpara sa dati. Noong panahong iyon, 50,000 taon na ang nakalilipas, iisa lamang ang Heavenly Fiend God. Ngunit sa pagkakataong ito, naroon ang karagdagang Holy Mother Devil Flower at si Langia. Nang makabawi ng lakas ang mga demonyong ito, hindi sila kailanman nawala ng saysay kumpara sa Heavenly Fiend God. Saan pupunta ang kasalukuyang sangkatauhan upang maghanap ng pangalawang Fang? Kahit ang 10 dakilang banal na hari ay malamang na hindi rin makakaabot sa antas ni Fang. Bukod pa rito, ang pinakakinatatakutan ni Mateo ay ang pangkat na nasa likod ni Carson. Hindi kailanman naisip ni Mateo kung gaano nakatagal nang nananakop ang pangkat na iyon sa Divine Realm. Natagpuan siya ng Vast Heavenstone Steel. Ngayon, natagpuan din siya ng Evil Extermination Sword, dahilan para biglang bumigat ang pressure sa mga balikat ni Mateo. Ang mga batas ng kalikasan ay umiikot, ang malaking responsibilidad sa panahong ito ay maaaring mapunta sa kanya.
Nang marinig ang mga salita ni Mateo, ang ekspresyon ni na Sword 13 at ng iba pa ay napalitan ng takot. Ang dalawang halimaw na iyon ay talagang napakalakas. Ang isang nakakatakot na hiwa ng Evil Extermination ay hindi talaga kayang patayin sila. Young Master G, makakaasa ka. Pagkatapos bumalik sa pagkakataong ito, opisyal nang magdedeklara ng digmaan ang ating Heavenly Sword Sect laban sa Medicine King Hall. Seryosong pangako ni Sword 13. Magdedeklara rin agad ng digmaan ang ating Heavenly Dawn Palace laban sa Medicine King Hall. Sabi ni Loki. Pero umiling si Mateo at sinabing, dahil sarado na ang Medicine King Hall sa loob ng 20 taon, at ang kasalukuyang lakas nito, wala tayong paraan para malaman ito. Sa pagkakaintindi ko kay Carson, malamang na hindi siya maghihintay ng walang pakialam sa katapusan. Kung isa lamang tayong tambak ng buhangin, maaaring magdusa tayo ng malaking kawalan pagdating ng panahon. Nang marinig ng iilang tao ang mga salitang ito, wala silang sinabi sa panlabas na anyo, ngunit sa kanilang mga puso, labis silang nandidiri. Ang lakas ng Medicine King Hall sa kanilang kasagsagan ay nasa gitna lamang sa 8 dakilang super banal na lupain. Ngayong wala na sina Ji Zangyang at Matthew, gaano na kaya kalakas ang Medicine King Hall? Ilang powerhouse ang maaaring malilikha sa loob ng 20 taon. Dahil 2 dakilang banal na lupain ang sabay na nagdedeklara ng digmaan laban sa kanila, biglang titindi ang pressure sa kanila. Kahit humanap pa sila ng kanlungan mula sa lahing demonyo, ilang makapangyarihang nilalang pa rin ang kayang ayusin ng lahing demonyo sa loob ng 20 taon. Bilang mga makapangyarihang nilalang ng mga Super Holy Land, karamihan ay mayroong masidhing tiwala sa sarili. Siyempre, hindi masasabing mali sila sa pagkakaroon ng ganitong uri ng masidhing tiwala sa sarili. Dahil sa normal na pag-unawa, sila ang grupo ng mga taong nakatayo sa pinakatuktok ng banal na kaharian. Kinontrol nila ang direksyon ng buong Divine Realm. Alam ni Mateo na ang ganitong uri ng pananaw ay hindi mababago sa maikling panahon. Pinag-isipan niya ito at sinabing, paano kung ganito, pagkatapos niyong dalawa bumalik, ipaalam muna kina Sect Master Gian at Palace Lord Lin. Ang crosswell na ito ay pupunta sa Holy Region sa loob ng susunod na mga araw at ipapaalam sa mga matatandang iyon ang tungkol sa mga bagay-bagay ng lahi ng demonyo, hayaan silang lumapit at pag-isahin ang iba pang mga banal na lupain upang maglunsad ng isang pag-atake laban kay Carson. Sa oras na iyon, mahihirapan siyang makatakas kahit na magtubo pa siya ng mga pakpak. Sa 8 dakilang super banal na lupain, ang banal na rehiyon ay isa sa pinakamakapangyarihang super banal na lupain. Ang iilang mga powerhouse na may matandang klase ng halimaw, bawat isa sa kanila ay hindi naman mas mababa kumpara sa 10 dakilang banal na hari. Ang mga bagay sa banal na kaharian ay karaniwang kumikilos ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Ngunit lahat ay sisigat pa rin at magtitipon sa ilalim ng panawagan ng banal na rehiyon. Napakaseryoso ng sitwasyon sa pagkakataong ito. Naisip ni Mateo na ang ilang matatandang iyon ay hindi na rin kayang umupo ng tahimik. Hanggat nalipol nila si Carson at nahukay ang pangkat sa likuran nila, pagkatapos ay kinaladkad palabas ang Holy Mother Devil Flower at si Langia na malubhang nasugatan, ang krisis ng lahi ng mga demonyo ay madaling malulutas. Sige, kung gayon ay kailangan nating abalahin si Young Master G para makapaglakbay. Kapag natalo na natin si Carson, tinatanggap ko si Young Master G na pumunta sa aking Heavenly Sword Sect para maging panauhin. Aalis na ako rito. Pagkatapos mag-usap, agad na nilisan ni Sword 13 ang Immemorial Medicine Garden. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala, Young Master Lawson. Ang pagsali ni Carson sa lahi ng mga demonyo ay nakapagpagalit na sa publiko, wala na siyang magandang kahihinatnan. Kapag natapos na ang bagay na ito, dapat pumunta si Young Master G sa aking Heavenly Dawn Palace para maging panauhin at hayaan ang show na ito na maging maayos ang pakikitungo sa isang host. Bumati sina Loki at Zakai at saka umalis. 1079. Habang nakatingin sa papalayong tanaw ng ilang taong papalayo, hindi napigilan ni Mateo ang umiling at mapait na ngumiti. Tila hindi man lang pinansin ni na Sword 13 at Sword 13 ang sinabi niya. Ngunit ang bawat galaw at kilos ng isang napakabanal na lupain ay hindi rin ganoon kadali. Kailangan niyang magmadali at maglakbay patungo sa banal na rehiyon. Dahil sa isang matinding labanan, ang buong Immemorial Medicine Garden ay nasa lubos na kaguluhan.
Ang ilang milyong taong gulang na mga espiritu ng medisina ay matagal nang tumakbo patungo sa kung saan alam ng Diyos. Ang paghahanap ng mga gamot sa espiritu ay sumuko na rin si Mateo. 2 buwan na ang lumipas, hindi pa rin alam ng mundo sa labas kung anong uri ng aksidente ang nangyari. Pinakamabuting gawin ang paglalakbay na ito sa banal na rehiyon sa lalong madaling panahon. Sa Dark Cloud City, sa loob ng City Lord Manor, kumunat ang noo ni Old Man Han nang marinig niya ang pagsasalaysay ni Mateo tungkol sa mga pangyayari sa Immemorial Medicine Garden sa pagkakataong ito. Matandang manhan, isa ka ring figure ng isang malaking uri ng Divine Realm. Imposibleng hindi mo narinig ang tungkol sa mga bagay-bagay tungkol sa lahi ng Diablo. Ngayong nabuo na muli ang lahi ng Diablo, malamang hindi ka na makakatingin ng nakahalukip-kep, di ba? Sabi ni Mateo. Nakakunot ang noo ni matandang Han, napakahalagang bagay, natural lang na hindi titingin ang matandang ito ng nakahalukip-kep. Kapag nilipol ang Medicine King Hall, magpadala ka ng mensahe. Natural lang na makakapunta sa akin ang matandang ito. Yun lang. Hi! Habang nagsasalita si matandang Han, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Ang Holy Mother Devil Flower na nabuo ay halos nakapagpatuyo ng lahat ng enerhiya ng asensya ng Immemorial Medicine Garden. Ang kasalukuyang Immemorial Medicine Garden ay halos isa na lamang walang laman na balat. Ang ilang dosenang milyong taong gulang na mga spirit medicine ay halos lahat ay lumikas sa lahat ng direksyon at hindi na maibabalik pa. Sa isang matinding labanan, wala akong ideya kung gaano karaming mga gamot sa espiritu ang nasira. Isipin mo na lang, isang matinding labanan na nakaapekto sa mahigit 100,000 martial artist, ang mapanirang kapangyarihang iyon ay talagang hindi maisip. Ang buong Immemorial Medicine Garden ay halos isang ilang na lupain. Kung wala ang Immemorial Medicine Garden, natural na mababawasan ng malaki ang katayuan ng Dark Cloud City sa Divine Realm. Bilang Panginoon ng lungsod ng Dark Cloud City, natural lamang may kalungkutan sa puso si matandang Han. Tiningnan ni Mateo ang eksenang ito sa harap niya, ngunit sinabi lang niya ng may malamig na ngiti, matandang Han, ang balat mo ay talagang kumakapal ng kumakapal. Nagkaroon ako ng isang mahusay na labanan sa loob ng Immemorial Medicine Garden kasama ang lahing demonyo at muntik na akong makatakas sa kamatayan, gusto mo pa rin akong singilin ng mga gamot na espiritu. May problema si matandang Han, mahilig siyang mangolekta ng lahat ng uri ng gamot na spirit. Kahit na ito ang karaniwang sakit ng lahat ng alchemist, malinaw na mas malala ang karamdaman ni matandang Han kaysa sa iba. Hindi pinagbawalan ng Dark Cloud City na ito ang mga tagalabas na makapasok sa Immemorial Medicine Garden. Ngunit ang mga bagay na nakuha ng mga martial artists sa loob ng Immemorial Medicine Garden, Dark Cloud City ay naapektuhan. Sa ilalim ng mga eksperto sa Void Mystic, kahit na sila ay isang peak Divine King, kailangan din nilang ibigay ang bahagi ng may pagsunod. Kung hindi, mamamatay sila ng labis-labis. Sa loob ng ilang libong taon na ito, hindi maisip kung gaano karaming mga gamot na pang-spirit ang nakolekta ni matandang Han. Sa kaguluhan ng Immemorial Medicine Garden sa pagkakataong ito, tanging si Mateo lamang, ang ilan sa kanila, ang nakatakas. Natural lamang na gustong kunin ni matandang Han ang kanyang bahagi sa samsam. Gayunpaman, tinanggi siya ni Mateo ng isang salita. Hindi namula ang mukha ni matandang Han at hindi rin bumilis ang tibok ng puso niya. Nakangiti niyang sinabi, sira na ang Immemorial Medicine Garden, hindi na mabubuhay ang reputasyon ng Dark Cloud City ko. Nakababatang Kuya G, hindi mo ako maaaring ipagsalikop nang hindi ako inililigtas sa pagkawasak. Umiling si Mateo at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, matandang Han, huwag mo akong bigyan yan. May mga demonyong nag-aabang sa tabi, pero hindi mo man lang napansin, kaya nagkaroon ng malaking butas sa basket. Muntik nang mawala ang maliit kong buhay sa loob. Hindi mo ba ako bibigyan ng kahit kaunting kabayaran? Natigilan si matandang Han, hindi niya inaasahan na gagawa pala si Mateo ng maling kontra-atake. Haha. Nakababatang Kuya G, nagbibiro ka naman, huwag mong isipin yan. Ayoko na, ha? Biro ni matandang Han tungkol dito. Nakangiting sabi ni Mateo, matandang Han, huwag mong isipin na nagbibiro ako sa iyo. Gusto ko lang kamakailan lang mag-ayos ng ilang medicinal pills pero nagkataon lang na kulang pa rin ako sa ilang spirit medicines.
Magbigay ka ng loob at gantihan mo ako. Nagulat si Matandang Han at namutla ang mukha, nakababatang kapatid, alam mo naman na ang mga gamot na pang-espiritu ang siyang buhay ng matandang ito. Kung talagang may plano ka sa mga ito, huwag mo akong sisihin sa hindi pagiging magalang. Si Matandang Han ay isang napakahusay na eksperto, isang pinakamataas na antas ng pag-iral sa Divine Realm. Kahit ang mga Void Mystic Powerhouse ay hindi rin nang ahas na maging walang hiya sa harap niya. Pero hindi ito pinaniwalaan ni Mateo. Ayaw mo bang malaman kung paano ako nakatakas mula sa kamay ng mga demonyo? Matandang Han, paano kung? Subukan natin. Subukan mo kung mapangalagaan pa ang iyong hardin ng gamot o hindi. Pagbabante ni Mateo. Ang mukha ni Matandang Han ay naging itim na parang ilalim ng palayok. Sa kasalukuyan, ang kanyang mga bituka ay berde na dahil sa panghihinayang. Kung matagal niya lang alam, malamang ay nakilala niya si Mateo sa labas at hindi niya ito pinapasok sa loob. Dati, nang marinig si Mateo na nagkukwento tungkol sa mga pangyayari sa loob ng Immemorial Medicine Garden, labis din na namangha si Matandang Han sa kanyang puso. Mahigit 100,000 martial artist ang namatay sa loob. Ang lakas ng lahi ng demonyo ay talagang walang kapantay na nakakatakot. Paano nakatakas si Mateo? Tiwala si Matandang Han sa sarili niyang lakas. Ngunit sa harap ni Mateo, wala siyang tiwala sa pagprotekta sa kanyang hardin ng medisina. Nasira pa nga ang Immemorial Medicine Garden, lalo na't pag-usapan ang kanyang medicine garden. Sa wakas, sumuko pa rin si Matandang Han. Ikaw na bastos, kailan ka pa naging tampalasan? Kalimutan mo na yan, kalimutan mo na yan. Isipin mo na lang na walang awa ka. Kahit anong gamot na kailangan mo, piliin mo na lang ang sarili mo. Pero kahit mahigit 300,000 taon na ang nakalipas, bawal mo pa rin itong kunin. May puot na sabi ni Matandang Han. Hindi niya inaasahan na hindi siya nakalusot ng kahit isang halaga at sa halip ay na-blackmail siya ni Mateo. Tumawa si Mateo at sinabing, huwag kang mag-alala, sapat na ang mga gamot na pang-spirit para sa aking pagpipino, ang 200,000 taong gulang. Habang nakatingin kay Mateo, isa-isang kinukuha ang mga gamot sa kanyang hardin, habang tumutulo ang dugo sa puso ni Matandang Han. Mateo, mayroon ka na bang natuklasan? Tanong ni Tianming nang makabalik si Mateo sa tirahan. Sa mahigit 2 buwang pagpino ng mga gamot, sa wakas ay nakabawi na si Tianming sa kanyang tugatog na estado. Nang mabalitaan niya ang tungkol sa hindi kapani-paniwalang trahedya ng labanang iyon sa Immemorial Medicine Garden, labis siyang nagulat. At ngayon, ang pangangikil ni Mateo kay Matandang Han ay hindi man lang tina-target ang kanyang mga gamot na may kinalaman sa espiritu. Pakiramdam niya ay lubhang naghihinala si Matandang Han, kaya sinasadya niyang pumunta at imbestigahan ang mga bagay-bagay. Maliban na lang. Ang resulta ay labis niyang ikinadismaya. Umiling si Mateo at sinabing nakakunot ang noo, si Matandang Han ay isang tusong matandang Zorro. Wala siyang anumang kapintasan. Pero pakiramdam ko ay medyo kakaiba siya. Ilang libong taon na siyang katabi ng Immemorial Medicine Garden. Hindi kaya niya alam ang sitwasyon sa loob. Bukod pa rito, ang balita tungkol sa paglitaw ng Divine Rank Spirit Medicine sa pagkakataong ito ay napaka hindi kapani-paniwala. Noong una ay inakala kong balita ito ng Medicine King Hall, pero kung iisipin, parang hindi rin naman malamang. Kung sino ang pinaka-convenient para ikalat ang impormasyong ito, natural lang na ang Dark Cloud City iyon. Sa pagsisiyasat na ito ngayon, wala talagang nakitang anumang palatandaan si Mateo. Bumantong hininga si Tianming at sinabing, ang usapin ng lahi ng mga demonyo ay komplikado at nakakalito. Ang tanging bagay na maaari nating matiyak sa ngayon ay ang Medicine King Hall. Mukhang gusto nating magbukas ng mga bagong pagkakataon, ang kailangan lang ay magsimula sa Medicine King Hall. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, ganito lang talaga. Hindi lang ganoon kadaling kumbansihin ang ilang matatandang iyon mula sa banal na rehiyon. Sinabi ni Tianming, ang bagay na ito ay tungkol sa pag-angat at pagbagsak ng sangkatauhan. Hindi nila responsibilidad na hindi ito seryosohin. Umiling si Mateo at sinabing may mapait na ngiti, habang tumataas ang cultivation realm, mas malaki ang kapangyarihan, at mas makasarili. Mahirap silang hikayatin na kumilos.
Kasalukuyang nag-uusap ang dalawang tao nang biglang pumasok si Alwin para magulat, "Ginoo, may isang taong nagngangalang John Feng na dumating sa labas, sinasabing bibisitahin niya si Miss Megan." Natigilan si Mateo at hindi niya maiwasang magduda. Ano ang dahilan kung bakit ipinadala ng pamilyang Yates si John Feng para hanapin si Megan sa oras na ito? 1080. Pagkaalis ni Mateo sa City Lord Manor, isang figure ang lumitaw sa tabi ni Old Man Han. "Mukhang naghihinala na siya sa iyo," sabi ng taong iyon. "Napakatalino ng batang ito. Dati, hindi niya ito inisip. Ngayong bumalik ako, kahit ako, ang lumang antigo na ito, ay sumasakit ang ulo ko sa kanya," sabi ni Matandang Han. "Huho, itong kapatid kong junior apprentice ay isang taong walang kapantay ang talento. Noong nakaraan, ang kapaligirang kinalakihan niya ang masyadong komportable. Kaya naman, hindi siya makapag-isip ng mga pukana at sabuatan. Kapag nagseryoso na siya, kahit ako ay hindi rin makakapantay." Ang figurang ito ay ang patid ni Mateo na senior apprentice, si Carson. Sinubukan ni Mateo na imbestigahan si Matandang Han, ngunit hindi niya inakalang nakipagkaibigan pala si Matandang Han kay Carson. Nang marinig ang mga salita ni Carson, labis na naramdaman iyon ni Matandang Han habang tumango siya at sinabing, "Nakakatakot ang bilis ng paglaki ng batang ito. Noong huling beses na dumating siya, gusto ko na sanang gumawa ng hakbang para hindi siya mahuli. Pero natuklasan kong hindi ko siya makita kahit kaunti. Kaya naman hindi ako kumilos ng padalos-dalos ng walang maingat na pagsasaalang-alang." Sabi ni Carson, "Mabuti na lang at hindi ka gumawa ng hakbang laban sa kanya. Kung hindi, sa pagkakataong ito, malamang ay wala ng pagkakataong makatakas ang mahal na ina. Ganoon ba talaga kataas ang tingin mo sa kanya? Hindi naman dapat mahirap na tayong dalawa ang kumilos at panatilihin siya sa likod," gulat na sabi ni Matandang Han. Ngumiti si Carson ng may bahagyang pagngiti, "Hindi naman sa mataas ang tingin ko sa kanya, kundi mataas ang tingin ng langit sa kanya. Ang utos ng anak ng langit ay hindi sinasabi para sa kasiyahan. Kung ganoon lang kadaling mapatay, hindi sana ito matatawag na utos ng anak ng langit. Napatay ko na siya minsan, maliban sa hindi pa siya patay, hindi ba? Ilang beses nang sumuko ang ating lahi ng demonyo sa banal na kaharian, alam ng Diyos. Pero sa bawat pagkakataon, nabibigo ito sa kamay ng anak ng tadhana. Sa pagkakataong ito, dapat tayong maging maingat ng husto." Naging matamlay ang ekspresyon ni Matandang Han nang sabihin niya, "Maaari ka bang, banal na anak, ng pagpasok mo sa Medicine King Hall ay dahil sa kanya?" Kahit nakahanga-hanga ang lakas ni Matandang Han, ang ganitong uri ng sekretong bagay ay mahalaga, natural lang na hindi niya alam. Malamang, ang tanging nakakaalam ay ang Panginoong Divine Master mula sa bibig ni Carson, pati na rin si Carson mismo, tama ba? Nang marinig lamang ni Matandang Han ang sinabi ni Carson sa oras na ito, saka lamang niya naramdaman na bigla niyang nakita ang buong bagay sa malinaw na liwanag, iniisip ang sanhi at bunga. Ang Divine Realm ay mayroong 8 dakilang super banal na lupain. Kahit na ito ay nakakalusot, dapat din nilang piliin ang pinakamakapangyarihang banal na rehiyon. Kahit makapangyarihan ang Medicine King Hall, hindi pa rin sulit na gawin ito ng Divine Master. Bukod dito, matapos patayin ng banal na anak ang mag-amang G, tila wala na rin siyang nagawang aksyon. Kung titingnan mo ngayon, ang banal na anak na lalaki ay nakakapasok sa Medicine King Hall, ang kanyang pakay mula pa sa simula ay si Matthew. Bahagyang ngumiti si Carson at tumango habang sinasabing, "Tama. Nilinis ni Lord Divine Master ang malademonyong enerhiya sa aking katawan gamit ang isang dakilang mahiwagang kakayahan, tinatakan ang aking mga alaala, at ipinadala ako sa Medicine King Hall. Ang layunin ay si Matthew mismo." Matagal ng 1,000 taon na ang nakalilipas, medyo naramdaman ni Lord Divine Master na ang anak ng tadhana sa panahong ito ay lilito sa Medicine King Hall. Humiga ako ng ilang daang taon at nagplano ng matagal bago sa wakas ay nakahanap ng pagkakataong kumilos, at pinatay sa isang suntok. Hindi ko lang alain na hindi rin siya nito napatay. Kaya, kung si Matthew ay namatay dito ng walang ingat, hindi siya magiging anak ng utos ng langit. Huminga ng malamig si Matandang Han. Ang ganitong detalyadong pag-setup, ang ganitong nakamamatay na suntok, ay hindi rin kayang patayin si Matthew.
Ang buhay ng batang ito ay talagang napakahirap din. Dati, kinukutya pa rin niya ng may paghamak ang kasabihang utos ng anak ng langit. Ngunit ngayon, pinaniwalaan na niya ito. Dahan-daang nagpatuloy si Carson, hinihinala ko na ngayon na 20 taon na ang nakalilipas, nang gumawa ako ng isang hakbang at pinatay siya, tiyak na nagbigay ito sa kanya ng pagkakataong magkaroon ng Nirvanic rebirth. Ito rin ay dahil pinatay ko siya, kaya binigyan siya nito ng pagkakataong pumailanglang sa langit ng may isang pag-atake. Marahil, ang lahat ng ito ay matagal nang nakatadhana. Kung wala ako, marahil siya pa rin ang batang Panginoon ng Medicine King Hall na buong pusong nahuhumaling sa alchemy daw. Kung iisipin pa ito noon, marahil ang tugon ng Divine Master ay maaaring isang bagay na matagal ng paunang natukoy. Habang mas nagsasalita si Carson, mas lalo siyang nag-aalala. Ang mga salitang ito ay parang hindi ka panipaniwala, ngunit kung pag-iisipan itong mabuti, hindi ba't ganoon nga? Dahil sa kalagayan ni Carson, tiyak na hindi siya magsasalita ng mga salitang hindi niya maintindihan. Ang mga salitang ito ay tiyak na matapos niyang pag-isipang mabuti. Masyadong matibay ang buhay ng mandato ng anak ng langit. Ito. Hindi ba't ibig sabihin niyan ay kahit anong gawin natin, hindi pa rin natin matatakasan ang resulta ng pagkatalo? Hindi talaga mapapatay ang Matthew na ito. Manghang sabi ni Matandang Han. Ayon sa paraan ng pagsasabi ni Carson, lahat ng ginagawa nila ngayon ay walang saysay. Kung gayon, ano ang punto? Ngumiti si Carson at sinabing, hindi naman imposibleng mapatay, hindi pa lang dumarating ang panahon. Dahil minsan na tayong nabigo, hindi na tayo maaaring mabaigo pa. Sa susunod na kumilos tayo, dapat ay may 100% katiyakan. Ito. Paano pumatay? Walang imek na sabi ni Matandang Han. Naging seryoso ang ekspresyon ni Carson, at malalim ang tingin niya habang sinasabi, kung gusto mong patayin ang anak ng tadhana, kailangan mo munang basagin ang kanyang tadhana. Hanggat nababasag mo ang kanyang tadhana, ang pagpatay sa kanya ay kasing dali lang ng paglipad ng alikabok. Natigilan si Matandang Han at napabulalas, sumusuway sa tadhana. Paano sa Myre? Ang tadhana ay itinakda ng langit. Kahit na lahi ng tao o lahi ng demonyo, paano nga ba masisira ng isang tao ang tadhana? Ngumiti lang si Carson, at hindi niya sinagot si Matandang Han. Tio Feng, bakit ka naparito? Nang makita si Jianfeng, labis ding nagulat si Megan. Mukhang puno ng pag-aalala si Jianfeng, parang gusto niyang magsalita pero nilunok niya lang pabalik. Nang makita ni Megan ang pagpapakitang ito, kumalabog ang kanyang puso. Para personal na mapilitan si Jianfeng na maglakbay, tiyak na may hindi inaasahang nangyari sa Bright Moon City. Bumantong hininga si Jianfeng at sinabing, malapit nang matapos ang mahabang buhay ng ninuno at malapit nang mamatay sa pagmumuni-muni. Hindi sinasadyang nanginig ang buong katawan Megan nang marinig niya iyon. Paano nangyari iyon? Hindi ba't nag-iisa si ancestor nitong mga nakaraang taon? Bakit bigla siyang hindi makapaniwalang sabi ni Megan? Bumantong hininga rin si Jianfeng at sinabing, tungkol sa mga bagay ng ninuno, sa palagay ko ay alam mo rin. Noong mga unang taon niya, nakipaglaban siya sa ninuno ng pamilya Walker at matagal nang nag-iwan ng mga nakatagong pinsala. Ilang araw na ang nakalipas, bumalik ang kanyang mga nakatagong pinsala. Kaya naman, naubos na ang kanyang buhay ng mas maaga sa itinakdang oras. Ang pagpanaw sa pagmumuni-muni ay usapin din ng ilang buwang ito. Megan, ikaw ang pinakamahalagang nakababata ng aking pamilyang Yates sa kasalukuyan. Umaasa ang kanyang matandang sarili na makilala ka bago pumanaw. May ilang mga bagay na gusto niyang ituro sa iyo ng harapan. Ito. Pagkarinig ni Megan, nabalot siya ng isang problema. Sa katunayan, siya at ang ninuno ng pamilyang Yates ay walang masyadong malalim na damdamin. Mula nang ipanganak, ang ninuno ay nasa isang nag-iisang tahanan sa buong taon at hindi kailanman nagpakita ng mukha noon. Ngunit ngayong malapit nang pumanaw ang matanda niyang sarili sa pagmumuni-muni, kailangan niyang bumalik kahit ano paman. Ang mahalaga lang kay Mateo ngayon ay ang pagpunta sa banal na rehiyon. Sa ganitong paraan, magmamarcha ito sa magkasalungat na direksyon papunta kay Mateo. Kuya Mateo, ako.
Ngumiti si Mateo at sinabing, dahil gusto kang makita ng ninuno mo, natural lang na kailangan mong bumalik dito. Dahil pupunta ako sa banal na rehiyon, kakausapin ko lang ang ilang matatandang kakatwang iyon. Hindi rin naman magtatagal. Kapag naayos na ang mga bagay-bagay doon, pupunta ako sa Bright Moon City para hanapin ka. Sa totoo lang, hindi rin kayang mawalay ni Mateo kay Megan. Ngunit ang pagkamatay ng isang tao ay isang malaking pangyayari. Malapit nang pumanaw ang ninuno ng pamilyang Yates habang nagmumuni-muni. Kung hindi niya hahayaang bumalik si Megan, labag ito sa mga prinsipyong moral. Maaaring may iba, ngunit siya mismo ay hindi maaaring ipagwalang bahala ang sarili niyang konsensya tungkol dito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.